Ang lalaking ito ay isang pasyenteng may sakit sa pag-isip na nangangaso ng mga mapanganib na kriminal sa araw. Ngunit sa gabi, nagiging isa siyang mapamaslang na demonyong kinatatakutan sa buong martial world. Dahil mag-isa niyang nilusob ang Mount Rua at nilipol ang buong sekta sa isang gabi. Nang dumating ang mga pangunahing martial sect para sumaklolo, isang nakakakilabot na massacre na lang ang kanilang nadatnan. Ito ba talaga ang Mount Rua na nakilala natin? Isang demonyo ang nag-iwan ng ilog ng dugo sa lugar na ito. Nang sandaling iyon, isang pagjuwang-jewang na bulto ang lumitaw sa malayo habang walang tigil na bumubulong. Tapos na ang lahat. Tuluyan nang nawasak ang Mount Rua sect. Agad siyang nakilala ng lahat. Hindi ba yan ang Plum Blossom Swordsman ng Mount Rua? Umiyak sa matinding kawalan ng pag-asa ang swordsman. Tinalo niya kaming lahat ng mag-isa. Bago pa siya makatapos sa pagsasalita, isang kislap ng espada ang lumitaw sa kanyang likuran at agad siyang hiniwa sa gitna. Sumabog sa galit ang mga tao matapos masaksihan ang nangyari. Hayop kang demonyo ka, magpakita ka ngayon. Pagkatapos ay nakita nila ang isang duguang lalaki na dahan-dahang humahakbang palapit habang bitbit ang isang pugot na ulo. Ang dami niyo namang nagtipon dito. Shaolin, Dang, King na Anumeng, nandito ang lahat ng 4 na dakilang sekta. Sino ka? Bakit mo pinapatay ang lahat ng nandito? Dahil narinig niyang ang Mount Rua sect daw ang pinakamalakas na puwersa sa buong martial world. Habang nagsasalita, kaswal niyang itinapon ang ulo ng sect leader sa lapag. Ngayong nakita ko na ng personal, nakakadismaya pala ang mga bali-balita. Sakto. Dahil marami ang dumating sa inyo, dapat niyo pa akong aliwin ng mas matagal. Tama ba? Nanginig sa galit ang mga tao habang binubunot ang kanilang mga sandata. Ngayong araw, papatayin kita rito para ipaghiganti ang kaluluwa ng lahat ng namatay sa Mount Rua. Pagkasabi nito, sabay-sabay na sumugod ang mga dakilang sekta para palibutan si Dan Bansu. Habang pinapanood sila, napangiti siya. Gaya ng inaasahan ko, nakakabighani talaga ang mundong ito. Nang muling imulat ni Dan Bansu ang kanyang mga mata, nasa bahay na siya. Nakakabaliw ang ganda ng larong ito. Sobra-sobra na ang lumaban mag-isa sa napakaraming master, kahit para sa akin pa. Ang lahat pala ay nangyari lang sa loob ng isang bagong gawang virtual reality game. Dahil nakakakilabot na mukhang totoo ang bawat labanan, mabilis na nakaakit ng napakaraming manlalaro ang laro. Habang inaalala pa rin ni Dan Bansu ang laban sa kanyang isipan, isang emergency news report ang umantala sa palabas sa telebisyon. Kasabay nito, isang mahinang paghingi ng saklolo ang nanggaling sa kabilang kwarto at mabilis nitong nakuha ang atensyon niya. Masyadong nakakaaliw ang larong iyon. Muntik na kitang makalimutan. Habang sinasabi iyon, kinuha ni Dan Bansu ang martilyong bakal sa tabi niya at dahan-dahang naglakad papunta sa kwarto. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaluhod sa sahig habang desperadong nagmamakaawa at walang iba ito kundi ang nawawalang presidente ng kumpanya na nasa balita. Dinukot siya ni Dan Bansu dahil ang matabang lalaking ito ay isang ganap na basurang tao. Nasisiyahan siyang mang-abuso at pumatay pa ng mga inosenteng babae. Sa ngalan ng hustisya, itinuturing ni Dan Bansu na mga puntirya ang mga taong tulad niya. Kahit gaano pa desperadong magmakaawa ang lalaki, hindi nagbigay ng kahit anong reaksyon si Dan Bansu. Puwersahan lang niyang idiniin ang ulo ng lalaki sa sangkalan. Ilang beses mo na bang ginamit ang nakakaawang pagmamakaawa na ito? Hindi ka pa ba nagsasawa? Kung kailan babagsak na sana ang martilyo, sumabog ang survival instinct ng mataba at ibinangga ang kanyang ulo sa tiyan ni Dan Bansu. Dahil hindi nakapaghanda, nabitawan ni Dan Bansu ang sandata at napaatras siya ng ilang talampakan. Sinasamantala ang pagkakataon, marahas na pinatid ng matabang lalaki ang mga plastik na nakatali sa kanyang mga braso. Hayop ka, sisiguraduhin kong mamatay ka ng walang puntod. Sa sumunod na iglap, inihampas niya ang martilyo kay Dan Bansu. Nang makita yon, tipid na umiti si Dan Bansu at kaswal na umiwas ng bahagya. Nagsimulang manginig sa takot ang matabang lalaki. Kaso, huli na ang lahat. Binigyan siya ni Dan Bansu ng isang malakas at malupit na suntok sa tiyan. Sa sobrang tindi ng sakit, parang luluwa na ang mga mata ng lalaki. Pero hindi pa rin tumigil si Dan Bansu. Matapos iyon, pinakawalan niya ang isang malupit na sipa sa baywang ng lalaki kaya tumalsik ang katawan nito. Sa sandaling iyon, wala nang naramdaman ang mataba kundi kawalan ng pag-asa. Sa kabila ng takot sa kamatayan, kusa siyang gumapang patungo sa liwanag. Inakala niyang pag-asa ang dala ng liwanag. Ngunit nang makita niya kung ano ang nasa likod nito, naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng impyerno. Nagkalat ang mga bangkay, mga tuyot at parang momya. Karamihan sa mga tao ay parang mga inosenteng hayop pero nakatago sa kanila ang mga halimaw na kumakain ng laman. Inaatake at nilalamon nila ang mga mahihina at ako ang mga ngaso na eksperto sa pagpatay ng mga halimaw na yon. Habang dahan-dahang lumalapit si Dan Bansu, umabot sa sukdulan ang takot ng matabang lalaki. Nang sandaling iyon, malakas na binasag at binuksan ang pinto. Biglang pumasok ang isang malaking grupo ng mga pulis. Sa loob ng ilang segundo, napalibutan si Dan Bansu mula sa bawat direksyon at wala nang kawala. Dan Bansu, formal na kitang inaaresto sa kasong kidnapping, iligal na pagkulong, at murder. Mukhang nagulat si Dan Bansu. Paano niyo nahanap ang lugar na ito? Sa hindi inaasahan, walang sumagot.
Basta na lang silang nagpaputok. Bata, huwag kang gagalaw. Sasadyaing tamaan ka ng susunod na putok. Nang mapanood ang tagpong iyon, pakiramdam ni Dan Bansu ay bumalik siya sa martial world mula sa laro. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito. Alam mo bang pinatay ng lalaking ito ang 6 na babae? Pinahirapan niya silang mamatay at kinuhanan ang lahat ng video para katuwaan. Pati ang mga bangkay sa likod ko ay pareho rin. Lahat sila ay mga mamamatay tao. Hindi mo ba naisip na para na lang silang mga hayop? Naging isang mangangaso lang ako na nanghuhuli ng mga hayop. Pero kahit matapos marinig ang lahat ng iyon, walang naipakitang galit ang pulis na nakatayo sa harap niya at kalmadong nagsindi ng sigarilyo. Kahit patotoo ang lahat ng sinabi mo, ano ngayon? Para sa akin, isa ka pa ring iligal at baliw na mamamatay tao. Nang marinig iyon, sumabog sa malakas na tawa si Dan Bansu. Gaya ng inaasahan niya, imposibleng makipagkatwiran sa mga pangkaraniwang tao. Pagkasabi nito, iwinasiwas niya ang bakal na martilyo sa kanyang kamay. Sinubukan siyang pigilan ng pulis pero huli na ang lahat. Sabay na umalingaw-ngaw ang putok ng baril at ang tunog ng pagkabiyak ng bungo. Hindi ko pinagsisihan ang kahit anong nagawa ko. Kung may panibagong buhay mang naghihintay sa akin, umaasa akong malaya kong makakatay ang mga hayop na iyon, gaya sa napakagandang martial world. Sunod-sunod na eksena mula sa nakaraan ang dumaan sa isip niya na parang walang katapusang pelikula sa mga huling sandali ng buhay ni Dan. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, napagtanto niyang buhay pa siya. Hindi masama, bata. Mas matibay ka kaysa sa hitsura mo. Kahit na nabugbog ka ng ganoon, hindi ka pa rin namatay. Pero sa sandaling napansin ng lalaki ang walang buhay na blangkong tingin sa mga mata ni Dan Bansal, umapaw ang hindi mapigilang galit sa loob niya. Batang pasaway, alam mo ba kung anong hirap ang ginawa ko para lang makalagkad ka mula sa kalsada? Maghintay ka lang. Bukas, siguradong mamatay ka na. Ang mabugbog ng walang dahilan ay agad na nagpaalab sa galit ni Dan Bansal. Tinitigan niya ang likod ng lalaki, dumampot ng bato mula sa lupa, at naghandang umatake. Pero sa sandaling tumayo siya, lumagutok ang lahat ng buto sa kanyang katawan, at ayaw gumalaw ng maayos ng kanyang mga paa at kamay. Sa sumunod na segundo, bumagsak siya ng napakalakas sa sahig. Matapos makita ang manipis at marupok na mga braso, sa wakas ay napagtanto ni Don Bansal na may mali sa kanyang katawan. Nagmamadali niyang binuksan ang kanyang mga damit at mabilis itong kinumpirma. Hindi sa kanya ang katawang iyon. Maingat siyang sumilip sa labas ng pinto, sinusubukang alamin kung nasaan siya. Sa mismong sumunod na sandali, labis siyang nagulat sa tanawing nasa kanyang harapan. Sobrang pamilyar ng lugar na iyon sa kanya. Ito ang mundo ng martial arts na kanyang inaasam kahit sa kanyang panaginip. Halos hindi makapaniwala si Don Bansao na natupad ang hiling niya sa ganitong paraan. Kahanga-hanga. Maligayang pagdating, manlalarong Don Hongbong Su sa Mirin Online, isang mundong ang malalakas lang ang namumuno. Ang dating may-ari ng katawang iyon ay nagngangalang Susan. Isang natural na kalamidad ang sumira sa kanyang pamilya, iniwan siyang nag-iisa at napilitang mabuhay tulad ng isang insekto. Para makakuha ng pagkain, naging pinakamababang tagapagsilbi siya ng pamilya Dang. Kahit sino ay maaaring manghiya sa kanya anumang oras nila gusto. Susan, lumabas ka rito ngayon din. Kailangan kitang may gawin ngayon din, Ginoo, pero hindi ko pa rin tapos linisin ang kwadra. Bago pa matapos magsalita si Susan, sa pilitang tinakpan ni Big Momoan ang bibig niya. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo. Huwag mong kalimutan kung saan ka lulugar. Isa ka lang ulila na kinupkop ng pamilya Dang. Kaya huwag kang maging mayabang dahil lang nakatanggap ka ng kaunting kabaitan. Sa sumunod na sandali, kinalagkad ni Don Honghong si Don Banshao papunta sa pandayan. Samantala, tumakbo si Mel Sain para magpakasaya. Nang makita ng may-ari na silang dalawa lang ang dumating, hindi niya itinago ang kanyang pag-aalala. Kaya niyo ba talagang buhatin lahat ng mga sandatang ito ng kayo lang? Boss, nagkakamali ka. Para sa mga ganitong trabaho, sapat na si Susan. Kapareho ni Susan ang isang matipunong kabayo. Wala siyang hindi kayang buhatin. Tama ba, Susan? Huwag ka nang tumayo dyan at ilipat mo na ang mga sandatang iyan. Matapos sabihin yon, tumalikod siya at pumunta na rin sa inn para magsaya. Laking awa ng may-ari kay Susan matapos makita yon, pero wala siyang magawa. Isa itong mundo kung saan nabubuhay lang ang mga mahihina bilang biktima ng malalakas. Para mabuhay, kailangan lang ng mga tao na gumapang pasulong tulad ng mga insekto, kahit na paulit-ulit silang bumagsak. Kahit puno ng tinik ang daan sa unahan, kailangan pa rin nilang gumapang hanggang dulo. Pero mukhang paboritong katuwaan ng tadhana na pahirapan ang mga tao higit sa lahat. Kahit na natapos ang trabaho sa buong araw, ang katawan niya ay umabot na sa labis na pagkapagod. Naglakad siya sa kalsada na parang isang bangkay na walang emosyon. Bigla na lang pakiramdam ni Susan ay parang bumangga siya sa isang bundok. Patawad. Hindi ko sinasadya. Ang tanging tugon na natanggap niya ay isang mabigat na suntok. Saan ba nagsimulang magkamali ang lahat? Nung nagmakaawa ba ako sa labas ng tarangkahan ng pamilya Henry para lang mabuhay? O nung sinira ng bagyo ang pamilya ko at ako na lang ang naiwang buhay? Siguro nagsimula ang lahat nung ipinanganak ako sa ganitong lugar. Nagkaroon ng isang napakahabang panaginip si Dom Bansal. Pagkagising niya, agad niyang naintindihan na ang lahat sa panaginip na yon ay mga alaala ng dating may-ari ng katawan.
Sa madaling salita, noon pa man ay nabugbog na hanggang mamatay ang totoong Susan, at ang kamalaya ni Dom Bansal ay pumasok sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, may kakaibang nakakuha ng atensyon ni Dom Bansal mula sa gilid ng kanyang mga mata. Ito ay ang window ng system ng Murim Online. Sa mga nakalipas na araw, masyadong napuruhan si Dom Bansal kaya hindi siya makagalaw. Dahil doon, araw-araw siyang dinadalhan ng pagkain ni Mele. Buwisit, kailangan ko ba talagang pagsilbihan ang pasaway na yon araw-araw? Pagkatapos ng trabaho, dapat ay umuwi na lang siya ng tahimik, pero hindi. Kailangan pa talaga niyang makasalubong ang mainiting ulo na baliw na yon. At ngayon, tingnan mo to. Ako pa ang natingga rito para maglinis ng kalat niya. Dapat patayin ko na lang siya, pero masyadong mapanganib. Kung may makakaalam nito, mapupugutan din ako ng ulo. Dala ng matinding galit, sinipa ni Makil pabukas ang pinto ng kwadra, at kaswal na inihagis ang pagkain para sa araw na yon sa harapan ni Don Banso. Saka siya umalis nang hindi man lang lumilingon. 2 linggo na ang nakalipas simula nang malipat si Don Banso sa mundong iyon. Mula sa mga sinabi ni Mail at sa mga impormasyong nakalap niya sa labas, nalaman niyang gumagamit ng mga Chinese character ang mga tao roon. Pero hindi iyon ang Earth dahil talagang umiiral ang martial arts sa mundong iyon. Ito yung uri ng kapangyarihang lumalabas lang sa mga pelikula at nobela. Kaya ng mga taong kumilos ng mabilis sa ere na hindi masundan ng mga ordinaryong mata. Totoo ang mga maalamat na martial arts doon. Halos isa itong totoong buhay na bersyon ng Murim Online, at nandun din ang window ng system. Isang status bar na katulad ng sa mga laro ang lumutang sa harap ng mga mata ni Don Bansal, bagaman walang ibang nakakakita nito. Noong una, akala niya ay napunta lang siya sa mundo ng isang laro. Pero matapos obserbahan ang lahat sa loob ng ilang araw, nakasiguro siyang ito ang realidad. Bawat taong nakakasalamuha niya ay may sariling kamalayan. Lahat sila ay buhay na tao. Kung totoo ang lugar na ito, tao ba ako o isa lang manlalaro? Habang malalim ang iniisip ni Don Banshu, naglakad papasok sa pinto si Don Hong. Susan, nakababatang kapatid, alam mo ba, may isang hangal na muntik ng mabugbog hanggang mamatay at ngayon lang nakawala. Ginugol ko ang lahat ng oras na ito sa pag-aalala sa iyo. Pero matapos makilala kung sino ito, dahan-dahang tumayo si Don Banshu. Kinuha niya ang pagkain sa araw na iyon at nilamon ang lahat sa isang subuan. Hayop ka, hindi mo ba narinig na kinakausap kita? Mukhang gusto mo na talagang mamatay. Nang marinig ang banta, malamig siyang tinitigan ni Don Banshu bago dinurog ang porselanang mangkok sa kanyang kamay. Dumampot siya ng matalas na bubog at itinarak iyon ng diretsyo sa liig ni Don Hong. Talsik ang dugo kahit saan habang walang tigil sa paggawa ng garalgal na ingay si Don Hong. Sa kasamaang palad, ang lalaking nakilala niyo noon ay matagal na niyong pinatay. Habang nagsasalita, muling itinaas ni Dan Bansu ang basag na bubog at paulit-ulit siyang sinaksak. Nang sandaling iyon, tuluyan na siyang nawala sa katinuan. Nahaluan ng kanyang halakhak ang tunog ng napupunit na laman. Tila nabahiran ng pulang dugo ang buong mundo. Tumulo na parang ulan ang mainit na dugo. Hindi na mahalaga kung tao ako o isang manlalaro. Isang bagay lang ang tiyak ko. Ang lugar na ito ay ang realidad. Tumatakbo ang mundong ito na parang isang laro. Nagiging biktima ng malalakas ang mga mahihina at kinokontrol ng makapangyarihan ang lahat. Sa wakas, hindi ko na kailangang itago ang tunay kong pagkatao. Patuloy akong mangangaso rito hanggang sa makontento ako. Mangangaso ako ng mga predator na may mas malakas na kapangyarihan at mas mataas na katayuan. Magiging tunay na paraiso ng mga mangangaso ang lugar na ito. At doon ginawa ni Dan Bansu ang unang pagpatay niya pagdating sa mundong iyon. Siyempre, walang tunay na halaga bilang biktima ang isang tulad niya. Gayunpaman, may isang bagay siyang kailangang patunayan. Medyo iba ang itsura ng system inventory kaysa sa naalala niya. Sa Miriam Online, nahahati ang inventory sa mga slot at isang uri ng gamit lang ang pwedeng ilagay sa bawat slot. Pero ngayon, naging magulo na ang interface nito. Nang abutin niya ito, tumagos lang ang kamay niya. Sa loob nito ay tila may napakalawak na espasyo na umaabot ng daan-daang talampakan. Kung pareho lang ito sa laro, basta mahawakan ko ang bagay na gusto kong itago, sa isang isip lang, agad naging data ang katawan ni Dan Hong. Sa sumunod na segundo, diretsong nahigop sa system space ang mga data na iyon. Gulat na tinitigan ni Dan Bansu ang kakaibang eksenang iyon. Talagang nagkasya doon ang ganoon kalaking tao. Masyadong kapaki-pakinabang ang kakayahang iyon. Nang sandaling iyon, biglang may pumasok sa isip ni Dan Bansu. Kung may buhay na papasok sa espasyong iyon, maitatago rin ba ito? Kailangan niya itong subukan kapag nagkaroon ng pagkakataon. Lumipat ang eksena makalipas ang ilang araw. Halos maghilom na ng tuluyan ang mga sugat sa katawan ni Dan Bansu. Para iwas hinala, nagpanggap siyang pipi. Habang ipinagpapatuloy ang marumi at nakakapagod na trabaho tulad noon, palihim niyang pinagmasdan ang mundong nasa paligid niya. Bigla na lang sinampal ni Makil si Dan Bansu mula sa likuran. Hayop ka, narinig kong napipi ka raw. Para hindi mabuko, umiti lang na parang tanga si Dan Bansu at umungol ng mga hindi maintindihang tunog. Walang silbing pipi, huwag kang tumayo lang dyan. Ilabas mo at ilakad ang kabayong iyan. Yumuko si Dan Bansu bilang pagsunod, kahit sa totoo lang ay inis na siya. Seryoso ba?
Anong gagawin ko sa isang tanga na hindi man lang makapagsalita? Muling nagbago ang eksena, at inakay ni Dan Bansu ang magandang kabayo sa mga kalye. Habang pinagmamasdan niya ang makalumang tanawin, biglang lumitaw ang ilang kahina-hinalang figura sa kanto. Isang grupo pala iyon ng mga bata na nambabato kay Dan Bansu. Agad tinamaan ng bato ang ulo niya at dumaloy ang dugo sa kanyang buhok. Ang malaking tangang si Susan ay isa ng piping tanga ngayon. Akmang itutuloy pa ng mga pasaway na bata ang pang-aasar sa kanya nang dumilim ang mukha ni Dan Bansu at kumalat mula sa kanyang katawan ang isang nakakakilabot na presensya. Inakala ng matabang bata na guni-guni niya lang iyon, kaya paulit-ulit niyang kinusot ang kanyang mga mata. Pero nang tumingin siyang muli, bumalik na sa normal si Dan Bansu. Umungol ng mga walang kahulugang tunog si Dan Bansu at tumalikod para umalis. Inakala ng matabang bata na naduwag siya, kaya agad itong nagyabang ulit. Patuloy siyang nang asar habang naglalakad palayo si Dan Bansu. Pipi si Susan. Wala siyang magagawa. Isa siyang tanga. Muling nag-iba ang eksena, at dumating si Makil sa pintuan ng imbakan ng mga armas. Patuloy pa rin siya sa pagmamaktol. Talagang pinag-ayos nila ako ng mag-isa sa lahat ng armas na ito. Sinong nakakaalam kung saan nagsuot ang danhong na yon nitong nakalipas na 2 araw? Nang sandaling iyon, lumabas ng taguan ng armas si Dan Bansu, kaya laking gulat ni Makil nang makita niyang maayos na nakasalansan ang mga armas. Hayop ka, tinapos mo ang trabaho ko. Agad na tumango si Dan Bansu at paulit-ulit na yumuko habang nagpapanggap na sumisipsip sa kanya. Sinong mag-akala na tatalino ang taong ito pagkatapos muntikang mamatay? Nang sandaling iyon, naglabas si Dan Bansu ng isang maliit na telang supot at inialay ito bilang lagay kay Makil. Pagkabukas ni Makil sa supot, natigilan siya. Sa loob nito ay may ilang tansong barya. Batang to, maganda ang ginawa mo ngayon ah. Mukhang natuto ka na rin ng patakaran. Sisiguraduhin ko na hindi ka na uli pag-initan ni Dan Hong simula ngayon. Pagkasabi niyon, naglakad palayo si Makil bitbit ang supot ng pera at abot tenga ang ngiti. Samantala, unti-unting nawala ang anyong tanga sa mukha ni Dan Bansu at napalitan ito ng malalamig na mata. Tumawa ka lang ng tumawa ngayon. Hindi magtatagal at hindi ka na makakatawa. Dahil may hawak na pera, tuwang-tuwa si Makil. Dahil nagkapera ako ngayon, magpapakasarap muna ako kasama ang babaeng iyon. Matapos iyon, nagmamadali siyang pumunta sa Phoenix Inn dahil sa pananabik. Master Makil, napadalaw yata kayo ngayon. Tatawagin ko agad si Ayn. Boss, sandali lang. Hindi si Ayn ang hanap ko ngayon. Gusto ko ang pinakamagandang bayarang babae niyo rito. Si Shesim. Ngayong gabi, siya ang pinipili ko. Pagkarinig doon, agad na dumilim ang mukha ng may-ari dahil alam niyang laging walang pera si Makil at hindi nito kailanman mababayaran ang nangungunang kortesan nila. Pero nang makita niya ang telang supot na puno ng tansong barya sa kamay nito, agad na gumuhit ang napakalaking ngiti sa kanyang mukha. Master Makil, dito po tayo. Tatawagin ko agad si Shesim. Lumipat ang eksena at kapanapanabik nang nakaupo si Makil sa loob ng isang pribadong silid. Hindi nagtagal, isang nakakabighaning kagandahan ang nagbukas ng pinto at pumasok. Tulad ng inaasahan sa pinakamagandang kortesan, mas higit siyang maganda kaysa kay Ayn. Habang nagtatawanan at nagpapakasarap ang dalawa, wala silang kamalay-malay na may isang kulay dugong mata na palihim na nakamasid sa kanila mula sa siwang sa likod ng kahoy na dingding. Ang matang iyon ay pagmamay-ari walang iba kundi ng baliw na bida mismo. Bahagyang bumalik sa nakaraan ang kwento. Pinagmasdan ng may-ari ang pagpasok ni Makil sa Phoenix Inn, pagkatapos ay iniyuko ang kanyang ulo sa hawak na supot ng mga barya, at agad namuo ang isang masayang ngiti sa kanyang labi. Nang sandaling iyon, isa pang figura ang pumasok. Si Dan Bansu ito na sumunod kay Makil doon. Hoy, Pipi! Anong ginagawa mo rito? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Kung hindi ka alis ngayon din. Ngunit bago pa matapos magsalita ang may-ari, pinutol siya ni Dom Bansu sa pamamagitan ng pag-abot ng isang supot ng pera. Kahit hirap siyang bigkasin ng maayos ang mga salita, nakapagsalita siya ng 4 na salita. Binibining Ayn. Binuksan ng may-ari ang supot, at nang makita niyang puno ito ng mga tansong barya, nanlaki agad ang mga mata niya. Agad siyang umiti ng napakatamis. Ginoo, mangyari po lamang na umakyat kayo. Darating na rin po maya-maya si Ayn. Kaya naman, umakyat din si Bansu sa ikalawang palapag ng Phoenix Inn. Kitang-kita ni Dan Bansu mula sa kabilang kwarto ang lahat ng nangyayari sa loob ng kwarto ni Mele. Pagkatapos magpakasaya ni Mele, tahimik na lumusot si Dan Bansu mula sa kabilang kwarto. Habang nagyayabang pa si Mele tungkol sa sarili niya, dahan-dahang itinaas ni Dan Bansu ang bendahe sa kamay niya, at sa sumunod na segundo, mahigpit niya itong ipinulupot sa lig nito. Hinila niya ang dalawang dulo ng buong lakas at sinimulan siyang sakalin. Buwisit! Sino ang baliw na to? Agad na gumanti si Mele at desperadong nagpumiglas, pero hindi man lang lumuwag ang hawak ni Dan Bansu. Sa bingit ng kamatayan, ginamit ni Mele ang natitira niyang lakas para marahas na tumalon at ibagsak si Dan Bansu sa sahig gamit ang mabigat niyang katawan. Pero hanggat hindi bumibitaw ang mga kamay ni Dan Bansu, wala na siyang kawala. Ngayong gabi, mamatay ka o ako ang mamatay. Habang lalo pang hinihigpitan ni Dan Bansu ang sakal niya, nagsimulang mangisay ang buong katawan ni Mele,
at dahan-dahang tumirik ang mga mata nitong dati puno ng buhay. Napakasarap sa pakiramdam, ang panoorin kung paano dahan-dahang naglalaho ang isang buhay sa mismong harapan ko. Lumaban si Danbansu hanggang sa huli, at tuluyan siyang sinakal hanggang sa mamatay. Saka nalipat ang tingin niya sa babaeng katabi nila, na mahimbing pa ring natutulog. Naglakad siya palapit at iniyuko ang ulo niya para pagmasdan ito. Sa isang sulyap lang, nakumpirma niya na isa lang siyang walang kalaban-labang herbivore. Matapos makasigurong hindi ito nagising, lumingon si Don Bansu, at naglakad papunta sa kahoy na tabla na nilusutan niya kanina. Kaya nagkaroon ng dagdag na daanan doon ay dahil ginamit niya ang system inventory. Basta't mahawakan niya ang kahoy na tabla sa harap niya, direkta niya itong maitatago sa loob ng system space. Walang duda, ang pagtuklas ng iba pang paraan para gamitin ang system ay mahalaga para sa mga susunod kong pangangaso. At pagkatapos kong patayin si Mel, tumaas din ang experience points ko. Ibig sabihin, gumagana ang mundong ito na parang isang laro. Makakakuha ka ng experience kapag pumatay ka ng tao, magle-level up, at lalong lalakas. Habang mas lumalakas ako, mas dumadali ang pangangaso. Kasabay nito, mas bibilis din ang pagtaas ng experience ko. Perpekto. Maaari akong patuloy na lumakas ng walang limitasyon. Ganitong-ganito dapat gumagana ang mundo. Nang sandaling iyon, nahanap na rin ng may-ari si Binibining Aim sa labas ng pinto. Paumanhin po. Naantala po ako dahil sa ilang mga bagay. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Kasalukuyan pang naghihintay ang customer sa loob. Pumasok ka na dahil ikaw ang pinili niya. Kahit napipi siya, kailangan mo pa rin siyang pagsilbihan ng maayos. Kung iisiping mabuti, pambihirang tagal na nina Mac at Shasham sa loob ng hindi man lang lumalabas. Siguradong hindi naman nila balak palipasin ang buong gabi roon. Dahil sa pagkainip, kumatok na ang may-ari sa pinto ng kwarto ni Machil. Kuyang Machil, tama na po yan. Dapat nang lumabas si Shaisem ngayon. Pero kahit matagal siyang naghintay, wala man lang siyang nakuhang sagot. Kala palang magsisimulang magmura ng may-ari, biglang umalingaw ang tili ni Shasim mula sa loob ng kwarto. Agad na nag-iba ang mukha ng may-ari, at nagmamadali niyang itinulak pabukas ang pinto. Ang tanging nakita niya lang ay si Shasim na balot ng kumot at nakatingin sa itaas habang nanginginig sa takot. Sobrang natakot ang may-ari kaya agad siyang napabagsak sa sahig. Hindi niya kailanman inasahan na ang masigla at mayabang na si Machio kanina ay magtatapos na nakabiting patay sa loob ng sarili niyang in. Mula sa sandaling iyon, isang virus na kayang tahimik na maghatid ng mga tao sa kamatayan ang nagsimulang kumalat sa buong lupain. Mula pa noong sinaunang panahon, umunlad na ang rehiyon dahil mataba ang lupa at nag-ugnay ang mga lawa sa mga ruta ng kalakalan. Ngunit kung saan naiipon ang yaman, walang palyeng sumusunod ang mga kriminal at masasamang tao. Para mapanatili ang kapayapaan, maraming makapangyarihang angkan ang unti-unting umusbong sa rehiyon ng Bongyang. Kabilang sa kanila, ang pinakamaimpluwensya ay ang Angkang Nangon na kinikilalang pinakamalakas na pamilya sa Bongyang at ang Angkang Danley. Kahit hindi kabilang ang pamilya Danley sa 5 dakilang pamilya, kinikilala pa rin ito bilang isang primera klaseng marangal na bahay sa buong Central Plains. Kilala sila lalo na sa kanilang eksklusibong puwersang militar, ang Heavenly Sword Crusade Legion, at ang kanilang unit ng pagpatay na nakabase sa Intel, na kilala bilang Black Crow Squad. Tanyag sa buong Central Plains ang dalawang puwersang ito. Gayunpaman, kamakailan ay nasangkot ang Black Crow Squad sa isang napakagulong kaso. Panibagong serye ng pagpapakamatay. Higit sa 100 tao na ang pumatay sa sarili ng walang dahilan ngayong buwan. May mga nagpapakamatay na noon, pero pinakamarami na ang 1 o 2 kada buwan. Hindi pa ito kailanman humantong sa ganitong antas. Siguradong may kakaibang nangyayari rito, pero iisa lang ang konklusyong itinuturo ng lahat ng ebidensya. Totoo silang nagpakamatay. Ang ganyang bagay. Posible nga ba yan? Biglang may naisip si Pinunong Jidayu at agad na nagtanong kung sino ang naging unang biktima ng pagpapakamatay. Nang malaman niyang si Meledang ito, na di umano'y nagpakamatay habang nakikinig ng musika sa loob ng Dragon Phoenix Inn, agad na dinala ni Jadao ang mga tauhan niya para imbestigahan ang pinangyarihan. Kung ang tinatawag na salot ng pagpapakamatay na ito ay talagang pagpatay, paano eksaktong nakapasok ang pumatay sa kwarto ni Mele? Matapos mainat na siya sa atin ang buong lugar, inalis ni Jidayu ang lahat ng posibleng pasukan at labasan kaya ang natira na lang ay ang pader. Kung tinanggal ang mga kahoy na tabla, may isang tao ngang malayang makakapasok. Ang problema, wala man lang kahit anong bakas na pinakialaman ang mga ito, dahil para matanggal ang mga ito nang walang sira, kakailanganing buhatin muna ang buong bubong. May papaliwanag lang ba talaga ito bilang pagpapakamatay? Nang mamatay si Mele, may tumutuloy ba sa kabilang kwarto? Bilang ulat sa inyo, opo. Halos kasabay dumating ni Machi ang taong iyon. Siya si Susan mula sa pamilya Dang. Nang sandaling iyon, inaakay pa rin ni Dan Bansu ang isang kabayo sa mga lansangan. Kamakailan, nakapatay na siya ng sapat na tao para halos mapuno ang experience bar niya, at natuklasan din niya na ang mga mas malalakas na target ay nagbibigay ng mas maraming experience. Pero sa kasalukuyang estado niya, hindi pa rin siya makakatapat sa mga tunay na martial artists. Habang iniisip ang mga susunod niyang target, isang boses ang biglang tumawag sa kanya.
Tingnan mo nga naman, si Susan, ilang araw na tayong hindi nagkikita. Mas lalo kang gumwapo ngayon. Isang grupo ng mga siga sa kalye ang nakatayo sa bukana ng isang eskinita, nakangisi sa kanya. Bakit hindi ka lumapit dito at batiin ng maayos ang mga kuya mo? Hindi inaasahan ni Dan Bansu na kahit itinuturing na tanga si Susan, kabilang pa rin siya sa pamilya Dang. Gayunpaman, binubuli pa rin siya ng mga basurang tulad nila. Nang hindi siya pansinin ni Dan Bansu, humakbang paharap ang pinuno ng gang at sinabunutan siya. Halika na, Susan. Maghanap tayo ng tahimik na lugar at mag-usap tayo ng sandali. Ano sa tingin mo? Dahil doon, kinalagad niya si Dan Bansu papasok sa eskinita. Samantala, kinakalkula na ni Dan Bansu kung kaya ba niya silang patayin lahat, at palabasing pagpapakamatay ito, o itago na lang ang mga katawan sa loob ng system inventory. Ang problema ay masyadong maraming saksi, na nagpapataas sa panganib na mabunyag ito. At kahit patayin niya silang lahat, hindi magiging ganoon kalaki ang makukuhang experience. Magpapabugbog na muna ako ngayon at papayapain ko muna ang sitwasyon. Pagkatapos noon, hahanap ako ng pagkakataon para tapusin sila. Ngunit nang susuntukin na ng isa sa mga basag ulo si Dan Bansu, isang boses ang pumigil sa kanila. Tama na yan. Huwag kayong gumawa ng gulo rito. Nagmula ang boses sa dilim at agad nitong pinatahimik ang buong paligid. Wala akong sinabi na dalhin niyo siya rito. Nang makita ng basag ulo kung sino ang dumating, agad siyang nanginig sa takot. Kuya Jonghook, bakit kayo pa ang personal na pumunta? Ngunit hindi siya pinansin ni Jonghook at dumiretso ito sa magandang kabayo sa likod ni Dan Bansu. Ang ganda ng kabayo. Baliw sa mga kabayo ang pinuno ng Black Snake Guild, kaya gusto ko itong iregalo sa kanya. Ano sa tingin mo? Naramdaman ni Dan Bansu ang layuning pumatay mula sa kanya. Binalak ng lalaking iyon na patayin siya at nakawin ang kabayo sa simula pa lang. Nagkamali lang talaga siya ng biktima. Nang makitang hindi gumalaw si Dan Bansu, naging malamig na parang yelo ang mukha ni Jonghook. Wala akong balak na ulitin pa ang sinabi ko. Bago pa man siya matapos sa pagsasalita, malamig na sumagot si Dan Bansu. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Kung gustong-gusto mo talaga ito, halika, patayin mo ako at kunin mo. Pagkasabi nito, sinuntok niya ng diretsyo ang ulo ng lalaki. Kasabay nito, pinalabas niya ang system space at mabilis na binunot ang punyal na nakatago roon. Para sa iba, mukhang bigla na lamang lumitaw ang patalim sa kanyang kamay. Agad na nawala ang kalmadong ekspresyon ni Jonghook habang nanliit ang kanyang mga mata sa takot. Ngunit huli na ang lahat. Hanggang sa mamatay siya, hindi niya kailanman naintindihan kung paano siya napatay. Tinusok ng punyal ang lalamunan niya ng may perpektong katumpakan. Sa sumunod na sandali, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Dan Bansu. Binabati kita, manlalaro. Nakaabot ka na sa level 2. Nabulag ang mga nakapaligid na siga sa matinding liwanag kaya hindi nila maidilat ang kanilang mga mata. Tiyak na itim na mahika ito. Alam ng tarantado na yan ang dark magic. Ngunit nang sa wakas ay makita nila kung sino ang nakatayo sa loob ng liwanag, agad nanlamig ang kanilang mga katawan. Isang nakakikilabot na anino ang lumitaw na tila umaahon mula sa kailaliman. Isang demonyo. Siguradong demonyo ang lalaking yan. Tumalikod at tumakas ang mga basag ulo. Hindi nila lubusang naintindihan ang katatapos lang nilang nasaksihan, pero isang bagay ang malinaw sa kanila. Kung hindi sila tatakbo, mamamatay sila. Kung maaabot lang nila ang sikat ng araw sa unahan, baka makaligtas sila. Ngunit sa sumunod na segundo, walang awang nahiwa ang binti ng lalaki. Bumagsak siya ng napakalakas sa lupa. Nasa harapan ko na ang pag-asa. Mamamatay na ba talaga ako rito? Isang duwag lang naman ang lalaking yon. Kapag binubuli namin siya, umingiti lang siya na parang gago. Bakit bigla siyang naging isang nakakakilabot na halimaw? Hindi ko ito matatanggap. Mamamatay na ba talaga ako sa kamay ng isang pangit na halimaw na tulad niya? Nang manumbalik ang ulirat ng lalaki, natanto niyang buhay pa siya. Hindi masama. Mabilis siyang nagising. Pagbukas ng mga mata ng kalbo, dahan-dahang lumapit sa kanya si Dan Bansu. Binunot niya ang isang punyal at idiniin ito mismo sa lalamunan ng lalaki. Magtatanong ako ng isa. Sasagutin mo ng isa. Walang kwenta ang kahit anong sobrang salita. Sino ba yung lalaking tinawag na Jonghook? Nang nasa bingit ng kamatayan, labis na natakot ang kalbo kaya isiniwalat niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Isa talaga si Jonghook sa mga pinuno ng Black Snake Guild, isa sa mga gang na kumokontrol sa mga eskinita ng Bongyang. Bayon ang pangalan ng kanilang pinuno, at siya ang nag-utos kay Jonghook na patayin si Dan Bansu at nakawin ang kabayo. Mensahero lang ako. Parang awa mo na, nagmamakaawa ako. Hayaan mo akong mabuhay. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Black Snake Guild. Kapag may kwenta ang impormasyon, bubuhayin kita. Nang makakita ng pagkakataong mabuhay, agad na puno ng pag-asa ang mga mata ng basag ulo. Ngunit sa huli, hindi pa rin siya nakatakas sa kamatayan. Mahinang hinawakan ni Dan Bansu ang lalaki gamit ang kanyang palad, at agad na naging maliliit na liwanag ang kalbo bago napunta sa loob ng system space. Pagkatapos linisin ang bawat bakas, bumalik sa katahimikan ang eskinita. Isang nakamamatay na katahimikan. Sinimulan niyang ayusin ang mga nakalap niyang impormasyon. Ang mga tao tulad ng mga gangster ay nasa perpektong posisyon sa pagitan ng mga martial artist at mga ordinaryong mamamayan.
Sila ang perpektong biktima para mag-level up. Hindi ko inaasahan na mahahanap ko sila ng ganito kabilis, at noong nag-level up ako kanina, na walang parang bula ang bawat sugat sa katawan ko. Baka kahit ang pinsala sa puso o utak ay kayang ibalik. Halos parehong-pareho ito sa laro. Nariyan din ang liwanag na lumilitaw tuwing nagle-level up ako. Maganda siyang tingnan, ngunit maaari rin itong makaakit ng totoong panganib. Kailangang manatiling tago ang kahinaang iyon. Kung nais hulihin ng isang mangangaso ang kanyang biktima, kailangan niyang magmukhang ganap na ordinaryo. Magiging isa lamang akong tunay na high-level na mangangaso kung makikisalamuha ako ng napakaayos sa karamihan kung saan walang makakapansin sa akin. Mula ngayon, ang bawat pag-level up ay dapat mangyari sa mismong sandaling matapos ang pangangaso o kung nasaan lang ang biktima. Ngayon, hindi na sapat ang pagpapanggap na pipi. Nang hindi inilalantad ang kanyang sarili, kailangan niyang maging mas malakas sa lalong madaling panahon. Habang iniisip iyon, iginiya ni Dan Bansu ang kabayo palabas sa madilim na eskinita. Tahimik na nakihalo sa karamihan, at maya-maya'y naglaho na sa daloy ng mga tao. Pagkabalik sa kwadra, biglang nagpakita ang sistem ng isang mensahe ng error na naging sanhi upang mapaisip siya ng malalim. Malamang ay konektado sa kanyang sarili ang sanhi, at dahil sa error na iyon, ang mga attribute na dati ay nagpapakita lamang ng mga question mark ay nagbago na at naging mga progress bar. Sa pagka-curious, binuksan ni Dan Bansu ang skill panel sa ibaba. Sa sumunod na sandali, napuno ng isang buong listahan ng mga abilidad ang kanyang paningin. Paghiwa, pagtusok, pagdepensa, pagbato, espiritual na mata. Ang mga nauna ay pawang mga karaniwang passive na abilidad mula sa Murum Online, pero hindi pa niya kailanman narinig ang espiritual na mata. Habang pinag-aaralan ni Dan Bansu ang epekto ng espiritual na mata, biglang naglabas ng babala ang system. Pumasok sa loob ng 20-meter radius ang isang kaaway na may mahigit isa 0 level na mas mataas sayo. Habang lumilipas ang oras, patuloy na umikli ang distansyang 20 metro. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Dan Bansu ang mensahe. Mukhang gumagana ito bilang isang uri ng babala. Sa madaling salita, isang mapanganib na tao ang papalapit sa kanya sa mismong oras na iyon. Dapat imposibleng mangyari iyon. Bihira lang ang maglalakas loob na pasukin ang lupain ng pamilya Dang. At kung mananalakay man iyon, hindi sila kikilos ng ganoon kabagal. Ibig sabihin, ang taong papalapit ay malamang na isang eksperto mula mismo sa pamilya. Kahit hindi ko alam kung gaano kalaki ang agwat ng isa 0 levels, kung iisipin ang sakripisyo ko para lang umabot sa level 2. Tiyak na sobrang laki ng diferensya. Kung ang pagpatay sa mga karaniwang tao lang ang paraan, kakailanganin siguro ng libo-libo o marahil 10,000 patay para maabot ang level 1-0. Ang isang martial artist sa ganoong level ay hindi karaniwan kahit pa sa pamilya Dang. Sa sumunod na saglit, bumukas ang pinto sa harap niya. Pumasok ang kapitan ng Black Crow Squad kasama ang ilang tauhan. Agad na nagpakita ng gulat na ekspresyon si Dom Bansu. Alam niyang hindi siya pwedeng magpakita kahit kaunting kahinaan. Siguradong hindi madaling malinlang ang lalaking iyon. Ikaw siguro si Susan. Tama ba? Sabihin mo sa akin, ikaw ba ang pumatay kay Mele? Pagkarinig doon, agad nagpakita ng takot na ekspresyon si Dan Bansu. Nagsimula siyang bumulong at kumumpas ng mabilis, desperadong ipahiwatig na inosente siya. Pero walang balak tumigil doon si Jadaoyu. Bigla niyang tinuon ang enerhiya sa kanyang palad, at isang marahas na alon ng purong enerhiya ang agad na dumaloy sa katawan ni Dan Bansu. Naramdaman ni Dan Bansu ang puwersang iyon na mabilis na gumagapang sa kanya bago nagtagpo sa isang punto. Ang lugar na iyon ay parang isang black hole na ganap na lumamon sa enerhiya. Saglit na nag-imbestiga si Jitayu, tapos ay binawi ang kanyang kamay at mahinang bumuntong hininga. Mukhang nagkamali ako. Kasabay nito, tumalikod siya at umalis. Isang pares ng malamig na mata na lamang ang naiwang nakatago sa dilim, tahimik na pinapanood ang kanyang pag-alis. Pinuno, aalis na lang ba talaga tayo ng ganito? Hindi ka ba naghihinala sa kanya? Bakit hindi natin siya maayos na imbestigahan? Hindi na kailangan. Kanina lang, nagpasok ako ng purong enerhiya sa katawan niya para suriin siya. Kahit ang taong kaunti lang ang alam sa martial arts, ay mag-iwan ng baka sa kanilang katawan, pero blankong-blanko ang naging resulta. Wala talaga kahit ano. Sigurado akong isa lang siyang karaniwang tao na hindi kailanman natuto ng martial arts. Posible ba talagang nagpakamatay ang ganoon karaming tao? Kung isa nga itong salot ng pagpapakamatay, ilang tao pa ba ang kailangang mamatay bago ito matapos? Pero mula noong araw na yon, biglang naglaho ang salot ng pagpapakamatay ng walang bakas. At bilang kapalit, isang madugong sigwa ang nanalasa sa buong Bongyang. Isang walang pangalang vigilante ang biglang lumitaw sa underworld at sinimulang panagutin ang mga gang isa-isa. Kahit ang sikat na White Tiger Gang at ang kulto ng Scarlet Wolf ay tuluyang nalipol. Hinaan nyo ang mga boses nyo, ang Black Snake Guild na lang ang natitira ngayon. Kapag narinig nilang nag-uusap kayo, hindi ito maganda. At ano namang dapat ikatakot? Sa lalong madaling panahon, ubusin din sila ng ating walang pangalang bayani. Matapos marinig ang mga chismis na yon tungkol sa kanya, tahimik na umalis sa inn si Dom Bansu at dumiretso sa kanyang target para sa gabing iyon, ang headquarters ng Black Snake Guild,
ang huling natitirang gang. Dahil paulit-ulit na sumalakay ang walang pangalang bayani nitong mga nagdaang araw, kumalat na ang matinding kaba sa buong Black Snake Guild. Narinig kong inubos na ng lalaking iyon ang 3 gang. Ngayon ang Black Snake Guild na lang ang natitira. Maging mapagbantay kayong lahat at huwag kayong magpakakampante. Ngunit sa sumunod na segundo, agad na napugutan ng ulo ang lalaki sa tabi niya. Bakas ang gulat ng lalaki habang nakatitig sa nangyari sa harap niya. Ang kasamahan niyang buhay pa kanina lang ay bumagsak sa isang iglap. Pagkabunot niya ng kanyang espada para ipagtanggol ang sarili, nakatayo na si Dan Bansu sa likuran niya. Sa isang malinis at tiyak na atake, kinitil niya ang buhay nito. Pumunta ka sa impyerno at samahan ang kaibigan mo. Pagkatapos ay dahan-dahang binuksan ni Don Banju ang tarangkahan ng Black Snake Guild at naglakad papasok ng walang kahit anong pag-aalinlangan. Nagtataka pa rin si Don Banju kung saan nagtago ang lahat, nang sa susunod na iglap, umulan ng mga palaso mula sa itaas. Agad siyang tumalon patalikod at iniwasan ang mga palaso. Sa pag-angat ng kanyang mga mata sa pinagmula ng pag-atake, nakita niyang sabay-sabay na lumitaw ang malaking grupo ng mga miyembro ng Black Snake Guild sa ilalim ng pader ng lungsod. Kaya naghanda na pala sila ng patibong at naghihintay na lang na pumasok mismo doon si Dan Banju. Matapang na sumigaw ang lalaki sa harapan, ikaw na walang pangalang daga, at may lakas ka pa ng loob na gumawa ng gulo sa loob ng Black Snake Guild. Sa pagharap sa kumpol ng malulupit na kriminal na yon, isang bagay lang ang ginawa ni Dan Bansu. Pumwesto siya upang bumunot ng kanyang espada. Sige na, patayin niyo ang aroganting gagong iyan. Pagsambit ng mga salitang iyon, kinuha ng lahat ang kani-kanilang armas at sabay-sabay na sumugod. May ilang tumalon pa sa ere at inatake si Dan Bansu mula sa lahat ng direksyon. Hinawakan ng mahigpit ni Dan Bansu ang hilt at isang napakalakas na puwersa ang agad na bumalot sa buong kaluban ng espada. Sinig ng espada ng 3 puwersa, pagwawalis sa libong sundalo. Sa isang iglap ng talim, ang mga sumusugod na lalaki ay agad na nahati sa gitna. Ang mga kriminal sa likuran na hindi pa umatake ay lubos na natigilan sa nakita nila. Pero nang maisipan nilang tumakas, huli na ang lahat. Hindi tumigil sa paggalaw ang talim ni Don Bansu. Ang bilis nitong tumama na parang hangin, pinabagsak ang mga kriminal isa-isa. Nang sandaling iyon, lumaki ang mga mata ng isang magaling na mandirigma sa di kalayuan dahil sa galit. Lahat kayo, tumabi muna. Ako mismo ang papatay sa batang to. Sumugod siya paharap gamit ang kanyang sibat. Kaswal na hinawakan ni Dong Bansu ang bangkay ng lalaki sa tabi niya, bahagya itong inikot at inihagis paitaas. Gamit ang puwersa, inihagis niya ang katawan patungo sa magaling na mandirigma habang ipinuposisyon na ang mahabang talim sa kanyang kamay. Sa iisang saksak, agad na sabay na natusok ang 2 lalaki. Kahit sa huling sandali niya, hindi makapaniwala ang mandirigma na mamatay siya sa kamay ng isang hamak na tulad ni Dan Bansu. Sa pagkakataong iyon, isang lalaking may peklat sa mukha ang lumitaw sa likuran ni Dan Bansu at naghiwa ng kanyang espada pababa. Bata, pumunta ka sa impyerno. Sinubukan ni Dan Bansu na bumunot ng espada para umatake pabalik, pero hindi niya inaasahan na mahigpit palang hinawakan ng naunang kriminal ang kanyang armas. Sa bingit ng kamatayan, ginamit ni Dong Bansu ang system space upang maglunsad ng isang atake ng espada sa kanyang likuran na agad bumasag sa ulo ng lalaking may peklat sa 2. Impossible iyon. Hindi man lang siya lumingon. Guminhawa lang ang pakiramdam ni Dong Bansu dahil nakapaghanda siya ng plano nang biglang may bumaon na kutsilyo sa kanyang tiyan ng walang babala. Dahil sa malakas na tama ay tumilapon ang kanyang katawan patalikod. Sa wakas nakahanap rin ng butas. Akala ko ay isa kang halimaw na hindi natatakot mamatay, pero sa huli, dumudugo ka rin tulad ng iba. Basta tao ka, maaari kang mamatay. Hinawakan ni Dong Bansu ang sirang talim na nakabaon sa kanyang tiyan gamit ang kanyang kamay at hinugot ito. Tapos ay inangat niya ang kanyang kamay at inalis ang bambu, hat na nakaharang sa kanyang paningin. Kahanga-hanga. Sa ganitong kagandang mundo, dapat ay in-enjoy ko ito ng maayos. Gamit ang mga salitang iyon, umiti si Dong Bansu at sumugod muli sa kumpol. Samantala, sa loob ng isang kubo na hindi kalayuan sa labasan ng pader ng lungsod, ilang lalaki ang nagtago sa dilim habang malamig na inoobserbahan ang labanan. Anong nangyayari? Halos wala nang sumisigaw ngayon. Huwag mong sabihin na patay niya talaga ang lahat ng mag-isa. Kadalasan, naningikil lang tayo ng kaunting pera at paminsan-minsay nagbebenta ng tao. Marami pang mas masahol kaysa sa atin. Kaya bakit tayo partikular na pinupuntirya niya? Dahil lang ba madali tayong mabiktima? Kailangan na natin siyang tapusin dito. Hindi maaari. Hayaan na lang natin siyang pumasok pa sa loob. Naghihintay ang pinuno ng guild sa mansyon. Sa sandaling iyon, isang bulto ang lumitaw sa pasukan ng Tor. Agad na inutusan ng lalaki ang mga nakatagong mamamana na tumira. Sa sumunod na segundo, sangkaterbang palaso ang nagliparan mula sa loob ng kubo, patungo sa madilim na figura. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang ulo, sabik na makumpirma kung patay na ang target. Ngunit sa sumunod na iglap, biglang napugutan ng ulo ang mamamana sa likuran niya. Matapos iyon, tila isang salot na kumakalat, sunod-sunod na napugutan ang mga tao sa loob ng kubo. Ang lalaki ay lubos na nangilabot at natigilan sa gulat. Kahit anong gawin niya, hindi siya makapaniwala.
Sa isang iglap lang, bumagsak na patay ang lahat ng tauhan niya nang walang malinaw na dahilan. Walang pangalang bayani, magpakita ka. Alam kong nandito ka. Ano ba talaga ang kailangan mo? Bakit mo kami sinusubukang ubusin lahat? Wala kang iba kundi isang demonyo. Bago pa siya matapos magsalita, lumipad na ang kanyang ulo. Isang bagay lang ang gusto ko, ang mga buhay nyo. Nang oras na yon, balot na ng mga bangkay ang Black Snake Guild. At sa wakas ay nakarating na rin si Danbansu sa maliwanag na mansyon. Ang tanging natitirang tao sa harapan niya ay si Bayon, pinuno ng Black Snake Guild. Noong una, ang White Tiger Gang pa yon. Pinatay niya si Jonghook at nag-level up dahil dito. Ngunit kumpara sa mga talagang malalakas na kalaban, ang maliit na pag-asensong iyon ay kulang na kulang pa. Upang patuloy na lumakas, sinimulang gamitin ni Danbansu ang lahat ng posibleng paraan, inaakit ang mga kalaban sa patibong, tinatambangan sila mula sa likuran, at sinusunog pa ang kanilang mga kampo. Pagsapit na sandaling mapagtanto ng kalaban na may mali, wala nang natirang daan para makatakas. Nang panahong iyon, higit sa kalahati ng White Tiger Gang ang napaslang na niya. At habang nangyayari ito, pinangalanan ng mga ordinaryong tao ang kanyang mga pagpatay, ang walang pangalang bayani. Mas nagpadali rin para kay Danbansu na ubusin ang mga gang dahil sa bagong pagkakakilanlang ito. Nang mapatay ni Danbansu ang pinuno ng White Tiger Gang, umabot na siya sa level 5 at nakakuha ng 2 bagong kasanayan, lightness technique at sining ng espada ng 3 puwersa. Sa wakas ay nagbigay iyon sa kanya ng sapat na lakas para durugin ng harapan ang mga gang. At ngayon, sa mga natitirang gang sa lungsod ng Bongyang, ang Black Snake Guild na lang ang natitira. Sa pinakaloob ng Black Snake Guild, isang matandang lalaki ang tahimik na nakaupo sa pasukan ng mansyon. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Bayon mismo, ang pinuno ng Black Snake Guild. Isang kidlat ang gumuhit mula sa langit, at nakagawa na ng daan si Danbansu patungo roon. Kaya ikaw pala ang walang pangalang bayani. Sa pagharap sa tanong ni Bayon, hindi umimik ni isang salita si Danbansu. Ayaw mong mag-aksaya ng salita sa isang matanda. Dahil tinatawag mo ang sarili mong bayani, bakit pilit mong itinatago ang mukha mo? Takot ka bang makilala kita? Sa kasamaang palad, hindi ako isang bayani. Isa lang akong baliw na nasisiyahan sa pagpatay. Ang tinatawag nilang titulong bayani ay inimbento lang mismo ng mga taong iyon. Nang marinig iyon, biglang humalakhak ng malakas si Bayon. Kaya ganoon pala. Ang dakila at walang pangalang bayani na sinasamba nila ay isa lang palang mamatay tao. Masyadong nakakaaliw ito. Mukhang kahit mamatay ako rito ngayon, hindi ko ito pagsisisihan. Halika, hayaan mong makita ng matandang ito kung gaano ba talaga kalakas ang isang mamatay taong tulad mo. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang espada at dahan-dahang lumapit kay Danbansu. Kasabay nito, tuluyan nang inilabas ni Danbansu ang malagim na intensyong pumatay sa kanyang sarili. Agad na nagbanggaan ang dalawang aura. Ngunit matapos ang ilang palitan ng atake, unti-unting dehado si Danbansu. Nakakita si Bayon ng siwang sa kanyang depensa at direktang itinarak ang espada sa braso ni Danbansu. Akala ni Danbansu ay sapat na ang layo niya. Ngunit sa iglap na dumaan ng espada, isang madugong sugat ang bumiyak sa kanyang braso. Agad na tumalsik ang dugo. Agad na umatras si Danbansu na naglagay ng espasyo sa pagitan nila. Tulad ng inaasahan ko, nasa malalang kondisyon na ang katawan mo ngayon. Iyan ang pinakamalaking pagkakamali mo. Nangahas kang hamunin ako ng sugatan. Ngayon, ipapaintindi ko sa iyo ang kapalit ng pagiging mayabang. Parang baliw na umatake si Bayon, na paulit-ulit na pinupuntirya ang mga sugat ni Danbansu. Kung magpapatuloy ang labang ito ng ganito, lalo lang lalala ang mga sugat ko. Kailangan ko na agad baguhin ang mga estratehiya. Naghahanap pa rin ng ibang paraan para makaganti si Danbansu nang muling sumugod si Bayon, na may balak na tuluyan siyang pilayan. Nagmamadaling ginamit ni Danbansu ang sining ng espada ng 3 puwersa upang harangan ito ng salpukan. Ngunit sa sumunod na iglap, biglang nagkahiwa-hiwalay ang sandata ng kalaban at pumulupot sa braso ni Danbansu na parang isang makamandag na ahas, na agad pumunit sa kaliwang kamay niya. Buwisit! Pinaandar ni Danbansu ang kanyang movement technique at sinipa si Bayon sa tiyan, dahilan para tumalsik ito sa kalapit na gusali. Akala ni Danbansu ay may pagkakataon na siya sa wakas para makahinga, ngunit biglang umusbong mula sa lupa ang sangkaterbang anino ng itim na ahas. Hindi siya makapaniwalang nakatitig sa eksenang nasa harapan niya. Anong klaseng martial art ito? Sa sumunod na segundo, isang higanteng multong ahas ang lumitaw sa harapan niya. Dahan-dahang nagsalita si Bayon. Talagang ginulat mo ang matandang ito. Ang estilo mo sa pakikipaglaban ay hindi mula sa isang mandirigma, kundi mula sa isang asasin, isang mangangaso. Dapat mong tandaan ito. Kapag humaharap sa isang martial artist, mas maraming nakatagong alas, mas matagal kang mabubuhay. At ngayon ay mas marami ng nakatagong alas ang matandang ito kaysa sayo. Iyon ang dahilan kung bakit ka matatalo. Habang nagsasalita, iniwasiwas niya ang malaking multong ahas sa kanyang kamay. Sa pag-ataking ito, wala ka nang matatakbuhan. Panahon na para tapusin ito. Mamatay ka, baliw at walang pangalang asasin. Ang malupit na multong ahas ay umaligid sa himpapawid na parang isang dambuhalang halimaw na nagbabantay sa kanyang biktima, na tuluyang nagpakulong kay Danbansu sa kanyang kinatatayuan.
Sa iglap na ibinuka nito ang kanyang pangil at sumugod, itinuon ni Danbansu ang puwersa sa kanyang kanang binti at malakas na pumadyak sa lupa. Isang marahas na ulap ng alikabok ang sumabog pataas na agad lumamon sa buong paligid niya. Akala mo ba ay makakatakas ka sa atake ko sa paggamit ng alikabok para bulagin ang matandang ito? Nang sandaling iyon, isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa loob ng ulap ng alikabok. Nang makita ito, agad na inatake ni Bayon ang pinanggalingan nito ng buong lakas. Huli ka rin. Ngunit sa sandaling makita niya kung ano ang kanyang natamaan, nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong bangkay ng tauhan ng Black Snake Guild. Buwisit na bata, puro murang panlilinlang lang ang alam mo. Nasaan ang tunay mong katawan? Samantala, mataas na ang itinalo ni Danbansu sa ere. Sinig ng espada ng 3 puwersa. Ikalawang anyo, direktang pagsulong ng dilaw na dragon. Bumaba mula sa langit ang enerhiya ng espada at direktang tumama sa puso ni Bayon. Ngunit hindi inaasahan ni Danbansu na pipigilan ni Bayon ang atake gamit ang kanyang hubad na palad, kaya naiwasan ng talim ang nakamamatay na bahagi. Gaya ng inaasahan sa isang veterano, nagawa niyang magdesisyon sa isang iglap. Nang sandaling iyon, tuluyang nawalan ng kontrol si Bayon. Pinaikot niya ang kanyang matalim na sandata at biglang binaligtad ang direksyon ng talim, sabay inihagis ito ng diretsyo kay Danbansu. Sinubukan ni Danbansu na umatras, pero mahigpit na natrap ng kalaban ang espadang hawak niya. Dahil walang ibang pagpipilian, agad niyang pinalabas ang system space. Sa harapan ni Bayon, sunod-sunod na lumitaw ang mga bangkay ng mga tauhan ng guild na gumulat sa kanya at napilitan siyang humataw ng walang direksyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, nahiwa niya ng pira-piraso ang lahat ng mga kakaibang bagay na yon. Nang tuluyang bumalik ang katahimikan, nahirapan si Bayon na kalmahin ang kanyang sarili. Mabilis niyang pinagmasdan ang paligid para hanapin si Danbansu, ngunit walang tao roon. Buwisit na walang pangalang asasin, magpakita ka, baliw. Pati ang mga patay ay hindi mo pinatawad. Nang sandaling iyon, isang palaso ang humiwa sa hangin, at itinaas ni Bayon ang kanyang espada para sanglayin ito. Hayop ka, huwag na huwag kang magpapahuli sa akin. Ngunit sa sumunod na segundo, isa pang palaso ang dumaplis sa tulay ng kanyang ilong mula sa likuran. Doon lang napagtanto ni Bayon na siya na ang naging biktima, parang isang tupang naghihintay na katayin. Nang sandaling iyon, isang maitim na anino ang dumaan sa kanyang harapan. Tuluyang nawala sa katinuan si Bayon at marahas na umatake gamit ang kanyang serpent whip. Huli ka rin. Ngunit nang makita niya ng malinaw ang anino, napagtanto niyang isa lang itong naputol na braso. Sa sumunod na iglap, naramdaman ni Bayon ang pamumuo ng lamig sa kanyang likuran, habang isang nakapangingilabot na presyon ang gumapang sa kanyang gulugod. Agad na tumagos ang isang matalim na talim sa kanyang dibdib pagkatapos niyon. Hindi kailanman inakala ni Bayon na sa huli, siya ang matatalo. At nangangahulugan din yon na ang bawat gang sa Bongyang ay ganap ng nalipol. Bago ako mamatay, pwede mo bang sabihin sa matandang ito kung bakit mo ginawa ang lahat ng ito? Kailangan ba talagang may dahilan? Nagpapatayan na ang mga tao mula pa noong namumuhay sila na parang mga unggoy hanggang ngayon. Kahit pagkatapos bumuo ng mga sibilisasyon, walang nagbago. Kahit sa martial world na ito, ang mahihina pa rin ang nilalamon ng kapwa mahihina habang ang malalakas ang namumuno sa lahat. Ang pinagkaiba lang ngayon ay ako ang malakas. Naubos na ang mga gang sa Bongyang. Ngayon na ang oras para lumipat sa susunod na yugto at magtungo sa mas malakas na lugar kung saan may mas mahirap na biktima. Nang sandaling iyon, sa kailaliman ng isang malayong hanay ng mga bundok, isang malakas na martial sect ang nakatayo ng matayog. Sa loob ng pangunahing bulwagan, nagkatipon ang lahat para sa isang emergency meeting. Formal na nagsalita ang taong nakaupo sa unahan. 2 taon na lang ang natitira bago ang digmaan sa pagitan ng mga paksyon ng mabubuti at demonyo. Panahon na para simulan ang ating plano. Like Cloud, tanggapin mo ang iyong utos. Narito po ang inyong tauhan. Isagawa ang unang plano. Muling nagbago ang eksena. Matapos patayin ang lahat ng gang, muling naglakad si Danbansu sa mga kalye habang inaalalayan ang kabayo. Ngunit dumating sa puntong kumalat na ang balita ng pagkasira ng gang sa buong Bongyang. Nabalitaan mo ba? Pinabagsak pa ng bayaning iyon ang Black Snake Gang sa isang tira lang. Hindi na natin siya dapat tawaging walang pangalang bida. Dapat na natin siyang tawaging dakilang bayani. Kung hindi dahil sa kanya, patuloy pa rin tayong tatapakan ng mga taong iyon. Ngunit ang lalaking nakaberde na nakatayo sa tabi nila ay bahagyang nakaramdam na may mali. Pero kahit pabayani siya, mabuti ba talaga ang ganitong kalaking massacre? Anong masama doon? Walang kwentang basura ang mga tarantadong iyon. Wala man lang pakialam ang mga otoridad o yung mga sikat na righteous sect sa mga mahihirap na tulad natin. Sa huli, ang tanging handang protektahan tayo ay ang bayaning walang pangalan. Nag-isip sandali ang lalaking nakaberde, at kinailangan niyang aminin na mabigat ang mga salitang iyon, ngunit totoo. Sa mga ganitong panahon, bukod sa bayaning walang pangalan, sino pa ba ang maninindigan para sa mga taong tulad natin? Tama. Ang bayaning walang pangalan ay ang ating bayani. Sabik na itinaas ng lalaki ang kanyang mga braso at tumakbo sa kalye habang sumisigaw, mabuhay ang bayaning walang pangalan. Nagkatinginan ang dalawa at nagsimula na ring sumigaw. Nararapat lang yan sa mga gagong mula sa Black Snake Gang.
Mabuhay ang bayaning walang pangalan. Napakabilis na nadala sa kasabikan ang mga tao sa paligid, at bumaha ang mga tao sa kalye sa bugso ng pagdiriwang. Samantala, naglakad si Dan Bansu sa gitna ng karamihan, pinagmamasdan ang lahat gamit ang malamig niyang mga mata. Oras na. Kailangan ko nang umalis. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa kumagat ang dilim. Ibinalik ni Dan Bansu ang magandang kabayo sa harap ng kwadra. Biglang nagpakita ng mensahe ang system. Isang kalaban na mas mataas ng 1-0 level kaysa sa iyo ang pumasok sa loob ng 20-meter radius. Nang sandaling yon, otomatikong gumana ang passive effect ng spiritual eye. Agad na napagtanto ni Dan Bansu na may isang napakalakas na eksperto sa loob ng kwadra. Nagpanggap na walang napansin, itinaas niya ang kanyang kamay at binuksan ang pinto. Ngunit higit sa isang tao ang nasa loob. Isa na roon si Jidayu, ang pinuno ng Black Crow Squad na lumitaw kanina. Ang isa pa ay ang pinuno ng pamilyang Dang, ang Heavenly Flying Demon Sword na si Dang Rem. Hindi alam ni Dan Bansu kung bakit siya naroroon, pero nakakasiguro siya sa isang bagay. Ang lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay isang taong hinding-hindi niya pwedeng kalabanin sa kanyang kasalukuyang estado. Inabot ni Dang Hyunwoo ang kanyang kamay at banayad na hinimas ang magandang kabayo. Oras na rin para maghiwalay tayo. Nagulat si Dan Bansu nang mapansin niyang lumulutang ang mga paa ni Dang Hyunwoo mula sa lupa. Nagpatuloy sa pagsasalita si Dang Hyunwoo. Sa 15 araw ng susunod na buwan, ikakasal ang ikalawang anak na babae ng pinuno ng pamilyang Nangon. Kaya balak mong ibigay ang paborito mong kabayo bilang regalo sa kasal. Basta maipadala ko ang isa sa aking mga anak sa pamilyang Nangon, handa akong gawin ang lahat ng kinakailangan. Maging sa pamamagitan man ng kasal o pagpapadala ng anak na lalaki bilang disipulo, mas madaling tumawid sa ilog kapag dalawa ang kahoy kaysa mag-isa. Pero maaaring tanggihan ng pamilyang Nangon ang parehong opsyon. Alam ko, kaya kita ipinatawag dito. Kahit anong paraan pa ang gamitin mo, kailangang matapos ang bagay na ito. Pagkasabi ng mga salitang iyon, isang matinding presyon ang direktang bumagsak sa mga balikat ni Jidao. Aalis tayo bukas. Marami pa tayong dapat gawin. Dahil na corner at walang matakbuhan, napatiimbagang na lang si Jidao at pumayad. Nang sandaling iyon, tumingin si Dang Anwo kay Dan Bansu na nakaluhod sa sahig. Isama niyo rin ang isang ito. Siya ang pag-alagain niyo sa kabayo ko sa buong paglalakbay. Bawal magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Pagkasabi noon, tumalikod siya at umalis. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa sumunod na araw, at maagang dumating si Dan Bansu sa tagpuan para maghintay. Siyempre, nasa tabi niya ang totoong bida ng paglalakbay, ang pinakamamahal na kabayo ni Dan Hanwo. Isang bagay lang ang pumuno sa isip ni Dan Bansu, ang maging mas malakas. Gusto niya ng totoong martial arts, hindi ang mga walang kwentang panggagaya na binibigay ng system. Sinubukan na niyang kopyahin ang mga galaw ng mga martial artist mula sa mga kilalang pamilya at mga miyembro ng gang. Pero sa huli, mga panggagaya lang sila, hindi ang mga tunay na teknik. Ang pinakamalalang plano na naisip niya ay nakawin ang isang lihim na manual at magsanay mag-isa. Ang pinakamagandang opsyon ay humanap ng isang tunay na master at maging disipulo nito. Pero hindi kailanman naging madali ang maging disipulo ng isang tao. Bukod pa rito, 18 taong gulang na ang katawan na ito. Ang pagsisimula ng martial arts training sa ganyang edad ay halos huli na. Kahit na, mukhang isa itong pagkakataon. Ang pamilya Dang ay isa sa 5 dakilang pamilya ng Central Plains na may matinding impluensya, at baka roon siya makahanap ng paraan para matuto ng martial arts. Bukod doon, mas malalakas na biktima pa ang naghihintay sa kanya roon. Hindi nagtagal, dumating si JDU kasama ang kanyang mga tauhan, at nakumpleto ang grupo, pero may inireport ang isang tauhan na hindi pa rin dumarating ang Young Master at Young Lady na sasama sa kanila. Hindi gusto ni Dang Lin na maglakbay kasama ang mga utusan at malamang ay susunod na lang mamaya. Tungkol naman kay Dang Lingkang, malamang ay nasa isang inn siya sa Bongyang Street. Dahil dito, mabilis na sumakay si Jidayu sa kanyang kabayo at nagmadaling pumunta sa Bongyang Street. Wala ring nagawa ang malaking grupo sa likod niya kundi ang sumunod. Hindi nagtagal, nakarating sila sa harap ng isang inn. Nang sandaling iyon, isang malakas na pagkabagsak ang narinig mula sa loob. Na naman, sakit talaga sa ulo ang lalaking iyon. Si Dang Lingkang ang panganay na anak ni Dang Riri. Sobrang galing niya, isang tunay na martial arts prodigy, pero napakasama ng ugali niya. Siya ay babaero, lasenggo, at sobrang padalos-dalos. Dahil doon, napakapangit ng reputasyon niya sa lugar. Base sa gulo, malamang ay nakikipag-away na naman siya sa loob. Sa sumunod na segundo, isang figura ang inihagis palagos sa pader at tumalsik palabas. Nang makita ng malinaw ni Jidayu kung sino ang inihagis palabas, natigilan siya ng sobra. Ang taong inihagis palabas ay walang iba kundi si Dang Lingkang, ang Young Master ng pamilya Dang. Bumagsak sa lupa si Dang Lingkang at sumigaw papunta sa inn. Walang hiya ka, hihiwain kita ng pira-piraso. Pero bago pa siya matapos magsalita, isang liwanag na parang kidlat ang mabilis na dumaan. Halos hindi makapaniwala si Judaoyu na ang Young Master ng kanyang pamilya ay nabugbog ng ganoon kalala sa mismong harapan niya. Samantala, umaapaw sa pananabik si Dan Bansu.
Siguradong ang misteryosong tao sa harap niya ay isang eksperto sa mga eksperto, isang taong napakalakas. Direkta pang tinapakan ng eksperto ang mismong mukha ni Dang Lingkang. Sa ilalim ng nakakatakot na presyon na nakadiin, kitang-kita ang pagkapilipit ng mukha ni Dang Lingkang sa ilalim ng paa. Agad na sumabog sa galit si Jidayu. Tumigil ka dyan, hayop ka. Tiningnan lang siya ng matanda gamit ang nanlalamig nitong mga mata. At sino ka naman sa akala mo? Pagkasabi ng mga salitang iyon, sumabog palabas ang kanyang aura. Agad na pinagpawisan ng malamig si Jidayu. Agad na basang-basa ang buong katawan niya. Pinapayo ko sa iyo na alisin mo agad ang paa mo sa kanya. Isa siya sa mga young master ng pamilya Dang. Kung hindi, mapipilitan kaming kumilos. Nang sandaling iyon, pumwesto na para lumaban ang mga gwardiya sa likod niya. Pero mas malinaw na nakita ni Dan Bansu ang sitwasyon. Kung mismong ang leader ng Black Crow Squad ay takot sa lalaking ito, malinaw na hindi siya taga ritong lugar. Mula sa pananaw ni Dom Bansu, kahit pa sabay-sabay silang sumugod lahat, wala pa rin silang laban sa matanda. Basta't walang kikilos ng padalos-dalos, walang mamamatay, dahil hindi kailanman mag-aalala ang isang leon sa mga langgam sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang matanda, gayunpaman, ay mukhang litong-lito talaga. Ano ba itong tinatawag nilang pamilya Dang? Nakakain ba yan? Dahil hayagang ininsulto ang kanyang angkan, tuluyan nang nagalit si Jidao. Hindi mapapatawad ang sinumang umiinsulto sa pamilya Dang. Kalma lang. Totoong hindi ko alam kung pagkain ba ang pamilya Dang o isang bagay na pwedeng tapakan. Ang mga salitang iyon ay tuluyang nagpasiklab sa galit ni Judaoyo. Agad niyang binunot ang mahabang espada sa kanyang baywang. Black Crow Squad, pakinggan niyo ang utos ko. Sumugod na kayo at iligtas ang Young Master. Sumugod ang mga tauhan ng may nakataas na mga espada, pero hindi man lang kumurap ang matanda. Isang hibla ng berdeng tunay na enerhiya ang namuo sa kanyang mga daliri. Ibinuka niya ang kanyang kamay, at isang pilak na karayom na kasing nipis ng buhok ang bumaril sa hangin na may nakakatakot na puwersa direkta kay Jidayu sa gitna ng karamihan. Sa sumunod na saglit, natamaan sa noo ng mga pilak na karayom ang bawat sumugod, kabilang si Judaoyo, at lahat sila ay matigas na bumagsak sa lupa, hindi makagalaw. Kahit nakahandusay na, hindi pa rin makapaniwala si Judaoyo sa nangyari. Pakiramdam ng atake na iyon ay parang isang paru-paro na nangangaso ng kaluluwa. Ang matandang iyon ay walang iba kundi si Tengyu, ang soul-haunting poison hand na kilabot sa buong martial world. Alam ng lahat na may 20 supreme experts sa martial world. Kabilang sa kanila ay 2 Diyos, 3 halimaw, at 5 peak masters. At ang supreme leader ng pamilya Tang ng Xuan ay isa sa 0 grand masters na iyon, si Tangu mismo. Ang sinumang makasakit sa damdamin ni Tangu ay hindi makakataka sa kanyang mga nakalalasong kamay kahit pagkatapos mamatay. Habang pinapanood ang Black Crow Squad na nakahandusay sa lupa, lumubog ang puso ni Dom Bansu. Talagang nasa panganib ngayon ang pamilya Dang dahil lang sa isang tanga na nagalit ng isang tao na ganito ang antas. Kung hindi maaayos ang sitwasyong ito, buong pamilya ang posibleng madamay sa pagbagsak. Pero ang tunay na problema ay kung paano ito ayusin ngayon. Habang desperadong naghahanap si Dom Bansu ng solusyon, isang dalaga ang lumabas mula sa inn. Lolo, tara na. Walang kwenta kung makikipagtalo pa sa mga walang modong tanga mula sa probinsya. Si Tangu, na kanina lang ay umaapaw sa killing intent, ay agad nang ngumiti nang makita siya. Masusunod, sapat na ang leksyong ito para ituro sa kanila kung gaano talaga kalawak ang kalangitan. Bilang mga tagapagmana ng isang matuwid na sekta, inuubos nila ang kanilang mga araw sa paglalasing at panggugulo. Noong bata pa ako, hindi ako magpapakita ng ganitong awa. Hindi lang talaga ako pwedeng maging masyadong malupit sa mga tao mula sa matuwid na landas. Pagkagising niya, sabihin mo sa kanya ito. Kung susubukan niya ulit na mambastos ng inosenteng dalaga, hindi siya mabubuhay ng sapat para mamatay sa katandaan. Habang nakahiga sa lupa, nahirapan si Jidayu na magsalita. Salamat sa inyong awa, Senior. Kaswal na itinaas ni Tangu ang kanyang daliri. Agad na nahugot ang mga pilak na karayom na nakabaon sa noo ng lahat, at mabilis na bumalik sa kanyang kamay. Pero nang tatalikod na siya para umalis, may napansin siyang kakaiba. Bumagsak ang tingin niya kay Dan Bansu na nakatayo sa malayo. Nang sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. Maghintay kayo rito sandali. Pagkasabi nito, naglakad ng diretsyo si Tenggu papunta kay Dan Bansu. Nang mapagtanto ni Dan Bansu na siya ang target, nanigas ang kanyang likod na parang isang biktima na tinarget ng mga ngaso. Bago pa niya mamalayan, nakatayo na si Tenggu sa kanyang harapan. Bata, anong pangalan mo? Pero nang harapin ang ganoong kasimpleng tanong, nanigas si Dom Bansu. Maiksi lang ang pasensya ng matandang ito. Magtatanong ako sa huling pagkakataon. Anong pangalan mo? Walang pasensyang sumigaw ang dalaga sa likuran niya. Lolo, anong ginagawa mo? Wala. Gusto lang magtanong ng matandang ito ng ilang bagay sa batang ito. Natigilan si Don Bansu. Posible kayang may koneksyon ang dating may-ari ng katawang ito sa matandang ito. Pero sa hindi inaasahan, ang unang tinanong ng matanda ay ang kanyang pangalan lang. Nang makitang nanatiling tahimik si Don Bansu, dumilim ang ekspresyon ni Tangu. Magtatanong ako sa huling pagkakataon. Anong pangalan mo? Pero patuloy na nakatitig si Dan Bansu nang hindi sumasagot. Paslit ka na amoy gatas pa.
Matinding tumaas ang galit ni Tangu at sasabog na sana siya nang magmadaling lumapit si Jidao para magpaliwanag. Senior, isa lang po siyang tagapag-alaga ng kabayo at siya po ay pipi. Tumigil si Tang pagkarinig doon at tinitigan si Dom Banshu nang matalim na parang talim na humihiwa sa kanya. Pakiramdam ni Dom Banshu ay nabasa ng buong buo ang kanyang pagkatao. Tinitigan siya ni Tang na parang sinusuri ang isang bihirang nilalang. Bumilis ang tibok ng puso ni Dom Banshu. Maaari itong maging isang pagkakataon, ang kanyang tsansa na makatakas sa pagiging isang hamak na tagapag-alaga ng kabayo. Lalo pang tumalim ang mga mata ni Tang, at bigla niyang hinawakan ang braso ni Dong Banshu. Isang daloy ng berdeng tunay na enerhiya ang agad na pumasok sa kanyang katawan at nagsimulang suriin siya. Sa sumunod na segundo, humalakhak ng malakas si Tang. Lubos na naguluhan si Dong Banshu, pero walang ibinigay na paliwanag si Tangi. Lumingon siya kay Jaden at nagtanong, papunta kayo sa pamilya Nangon. Tama. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, kinumpirma ni Tangi na si Dom Banshu ay walang iba kundi isang hamak na tagapag-alaga ng kabayo. Tapos ay diretsahan niyang sinabi, gusto ko siyang isama. Posible yan. Pero kung wala siya, walang makakapagdala ng ligtas sa mabangis na kabayong iyon sa pamilya Nangon. Naiintindihan ko. Kung ganoon ay maglalakbay tayo ng magkasama. Pagdating natin sa pamilya Nangon, isasama ng matandang ito ang bata. Kung kinakailangan, susulat ako ng liham sa inyong pinuno ng pamilya para ipaliwanag ang lahat. Pagkarinig doon, gusto sanang tumutol ni Judaoyo, pero nang makasalubong niya ang nakakamatay na tingin ni Tangu, agad niyang binago ang kanyang tono. Orihinal naming plinano na ihandog pareho siya, at ang mahalagang kabayo sa pamilya Nangon. Dahil naging interesado sa kanya si Senior Tang, susundin namin ang iyong kagustuhan. Napatango si Tangu sa kasiyahan at humakbang paharap. Anong hinihintay ninyong lahat? Umalis na agad. Nakaramdam si Jidayo ng matinding pananakit ng ulo na paparating. Ang buong sitwasyon ay nawala na sa kanyang kontrol. Dahil walang ibang pagpipilian, inutusan niya ang mga lingkod na buhatin si Danling kang paalis para magamot. Maya-maya pa, ipinagpatuloy na ng grupo ang kanilang paglalakbay patungo sa pamilya Nangon. Nagbago ang eksena at sumapit ang gabi. Nakarating ang malaking pangkat sa isa pang bahay tuluyan. Magpapahinga tayo rito ngayong gabi at magpapatuloy bukas. Kumain, uminom, at nagpahinga ang lahat sa loob ng bahay tuluyan. Samantala, mag-isang ipinadala si Dom Banshu sa kwadra para alagaan ang kabayo. Mula noong labanan sa mga gang, naging mas magaling na si Dom Banshu sa paggamit ng storage space. Matapos ang paulit-ulit na pag-eksperimento, nadiskubre niyang marami pa itong gamit kaysa sa inaasahan. Hindi lang niya kayang kumuha ng mga gamit kundi kaya rin niyang patalsikin ang mga ito palabas. Ang tanging kapintasan lang ay hindi masyadong mabilis ang paglunsad nito, kaya makakareact pa rin ang mga sanay na mandirigma. Habang iniisip ito, kaswal na dumampot si Dom Banshu ng isang dakot ng buhangin at hinayaan itong dahan-dahang tumulo mula sa kanyang mga daliri. Bago pa man dumampi ang mga butil sa lupa, agad niyang binuksan ang system space at inimbak ang mga ito. Ang pangyayaring iyon ay agad nagbigay sa kanya ng panibagong ideya. Nang walang pag-aatubili, nilunok niya ng buo ang isang dakot ng buhangin. Sa sandaling pumasok ang buhangin sa kanyang tiyan, inimbak niya itong muli sa loob ng system space. Ibig sabihin noon, anumang pumasok sa kanyang katawan ay maaari ding maimbak. Praktikal na isa itong martial art na natatangi sa kanya, kaya pinangalanan niya itong banal na sining ng inventory space. Nang sandaling yon, lumitaw ang apo ni Tangu. Sumama ka sa akin. Gusto kang makita ng lolo ko. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, dinala niya si Dan Banshu sa kwarto ni Tangu. Tahimik na nakaupo si Tangu sa gitna ng kwarto. Pagkapasok nila, diretsahan na siyang nagsalita. Pumunta ka sa kama at umupo sa posisyong lotus. Hindi naglakas loob na lumaban si Dom Banshu at agad na sumunod. Umupo siya ayon sa utos at hinubad ang kanyang panlabas na damit. Sinuri ni Tangu ang kanyang katawan at mukhang tuwang-tuwa. Magaling. Mas maganda pa kaysa sa inaasahan ko ang iyong pangangatawan. Habang nagsasalita siya, kumuha siya ng isang kahoy na kahon mula sa kanyang damit. Nang sandaling makita ito ng dalaga, nagbago ang kanyang ekspresyon. Lolo, bakit niyo inilalabas ang mga gintong karayom ng dragon at phoenix? Huwag ninyong sabihing balak ninyong. Inilapag ni Tangu ang kahon sa sahig at sinabi kay Dom Banshu, narinig mo na ba ang kasabihang ang parehong puno ay nagbubunga ng magkaibang prutas depende kung saan ito tumutubo. Sa matabang lupa, nagiging matamis ito. Sa tigang na lupa, nagiging mapait ito. Hindi rin naiiba ang mga tao. Baguhin ang kapaligiran at mababago mo ang kapalaran ng isang tao. Ang angkan ng Dang ay isang uri ng lupa, habang ang angkan ng Tang ay iba naman. Sa pamilya Dang, isa kang hamak na tao. Pero sa pamilya Tang, kaya kitang gawing isang taong tunay na mahalaga. Ito ang mga gintong karayom ng dragon at phoenix. Gagamitin ko ang mga ito para isagawa sa iyo ang sining ng dakilang gintong karayom. Ang proseso ay magiging napakasakit na hindi mo matitiis. Napakasakit nito na baka mawalan ka agad ng malay. Pero kung matitiis mo, kaya kong buuin ulit ng tuluyan ang katawan mo. Baka mapagaling ko pa ang pagkapipi mo. Handa ka bang sumugal kahit minsan? Nang marinig iyon, agad na humakbang ang kanyang apo para pigilan siya.
Lolo, hindi ba't ang ganitong kahalagang bagay ay dapat munang aprubahan ng lupon ng mga nakatatanda? Sinulyapan lang siya ni Tanggu bago ito marahang umiti. Ganoon ba? Kung gayon bata, handa ka na ba? Dalhin mo ang apelyidong Tang, at mula sa sandaling ito, magbabago ang buhay mo. Sa mundo ng martial arts, maraming tawag sa pambihirang talento, tulad ng Heavenly Meridian Body, Cyclic Sacred Emperor Aspect, Ninth Grade Sacred Bonds, Heavenly Martial Heart Veins, at Cosmic Sacred Bonds. Kahit alin sa mga kakayahang iyon ay sapat na para sumikat ang sinuman sa buong murim mula pagkabata. Madalas silang inilalarawan bilang mga talentong nakikita lang minsan sa 100, 1,000, o kahit 10,000 taon. Pero higit sa lahat ng iyon ay mayroong mas malaking posibilidad. Nadiskubre lang ito ni Dan Bansu na parang pumupulot lang ng bato sa lupa. Kumpara rito, walang kwenta ang lahat ng mga maalamat na talentong iyon. Sino ba naman ang mag-aakala na ang isang ordinaryong taga-alaga ng kabayo ay may milagrosong katawan na hindi pa nakikita sa kasaysayan ng martial arts? Ang pinakamataas na kakayahan na sa teorya lang umiiral, ang katawang walang mga acupuncture point. Kung walang mga acupuncture point ang isang tao, hindi na malilimitahan ang totoong enerhiya sa mga nakatakdang daanan at makakagawa ng mga ugat ayon sa gusto ng gumagamit. Kung masasanay ng tama, baka magawa pa niya ulit ang maalamat na pag-ulan ng mga bulaklak na tumatakip sa langit, isang nawawalang sining na isang siglo nang hindi nakikita. Kung dumating man ang araw na iyon, tanging ang pamilya Tang lang ang magkakaroon ng kapangyarihang payukuin ang buong mundo ng martial arts. Habang hawak ang kinabukasan ng pamilya Tang sa kanyang mga kamay, hindi na napigilan ni Tanggu ang ngiting gumuguhit sa kanyang mukha. Tatanungin kita ulit, handa ba siyang dalhin ang apelyidong Tang at maging miyembro ng angkanang Tang simula sa araw na ito? Seryosong tumingin sa kanya si Dan Bansu at bahagyang tumango. Napakahusay. Kaya sisimulan ko sa pagbukas ng mga meridian mo. Walang magawa ang apo ni Tanggu para pigilan siya. Dahil hindi nakumbinsi ang kanyang lolo, napilitan siyang lumabas para magbantay. Nang sandaling iyon, lahat ng gintong karayom ng dragon at phoenix ay lumipad mula sa kahoy na kahon. Naglabas si Tanggu ng totoong enerhiya, ibinalot ito sa bawat karayom, at itinutok lahat kay Dan Bansu. Ihanda mo ang sarili mo. Magsisimula na tayo. Habang nagsasalita, dahan-dahan niyang itinusok ang unang gintong karayom sa tuktok ng ulo ni Dan Bansu. Mula sa sandaling iyon, tuluyang nagbago ang lahat. Ang hindi alam ni Tanggu ay kanina, nang mag-usap sila ng kanyang apo gamit ang voice transmission, inakala nilang hindi sila naintindihan ni Dan Bansu. Hindi nila naisip kailanman na may kakayahang magbasa ng labi sa mundong ito. Isa itong trick na natutunan niya sa kanyang nakaraang buhay habang nanghuhuli ng biktima, at hindi niya inasahan na magiging kapaki-pakinabang iyon sa araw na ito. Katawan na walang mga acupuncture point. Paano ako ipapanganak ng may ganitong katawan? Siguro dahil binago ng sistema ang katawan ko at naging kakaiba, parang nasa pagitan ng tao at manlalaro. Ngayong umabot na sa ganito ang lahat, makikipagtulungan na ako kay Tanggu at paninindigan ang pag-arte na ito hanggang dulo. Nang itusok ni Tanggu ang pinakahuling gintong karayom ng dragon at phoenix sa katawan ni Dan Bansu, nababalot na siya ng gintong karayom mula ulo hanggang paa. Nakatitig sa kanyang ginawa, tahimik na napabuntong hininga si Tanggu. Napakapambihirang katawan. Kahit panandalian lang na ginawa ang daanan ng mga meridian, dumadaloy ang dugo rito nang walang pumipigil. Sa katunayan, mas mabilis ng ilang beses ang daloy nito kaysa sa isang ordinaryong martial artist, isang pangyayaring libu-libong taon nang hindi nakikita. Pagkatapos ay itinaas ni Tanggu ang kanyang kamay at hinila ang kahoy na kahon sa likod niya gamit ang totoong ki. Sa loob ng kahon ay ang mga bangkay ng makamandag na insekto, at tanging isang nakamamatay na alupihan na lang ang gumagapang kasama nila. Dahil napakahalaga ng katawang ito, hindi kailanman pwedeng mapunta sa kamay ng iba. Para makasiguro, kailangan kong maglagay ng insekto ng gu sa loob niya. Ang gu ay isang makamandag na insekto na pinalaki sa pamamagitan ng lihim na sining ng pamilya Tang ng Sichuan. Nagtatago ito sa loob ng katawan at hindi matutukoy hanggat hindi pinaaktibo. Kung hindi siya mapapasakin, mas mabuting patayin na lang siya. Hindi ako papayag na kontrolin siya ng iba. Mabilis na lumipas ang gabi. Sa wakas, natapos din ni Tanggu ang proseso. Simula ngayon, hindi ka na isang taga-alaga ng kabayo ng pamilya Dang, kundi miyembro na ng grupong Tang, ang pinakamalakas na angkan sa Sichuan. Tungkol naman sa iyong pangalan, tatawagin ka na ngayong Tanggan. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng pangalang ito. Ito ang unang beses na nagsalita si Dan Bansu simula nang bumalik ang kanyang boses. Lingid sa paningin ni Tanggu, dahan-dahang gumuhit ang isang malamig na ngiti sa labi niya. Matapos isuot ulit ang kanyang damit, binuksan ni Dan Bansu ang pinto at naglakad palabas. Hindi na malaya ni Tanggu na ang insektong gu na itinanim niya ay napunta sa imbakan ng sistema sa sandaling pumasok ito sa katawan ni Dan Bansu. Gusto mong kontrolin ang buhay ko gamit ang bagay na yan? Managinip ka ng gising. Simula sa araw na ito, wala na si Susan ng pamilya Dang. Sa kanyang lugar ay tumatayo si Tanggan ng grupong Tang ng Sichuan. Ito ang tunay na simula ng aking paglalakbay sa mundo ng martial arts. Matapos maglakbay araw at gabi kasama ang malaking karabana, naabot din ni Dan Bansu ang dulo ng biyahe.
Hindi ko inasahan na darating tayo ng mas maaga sa naplano. Suot na ang mga bagong damit, tumanaw si Dan Bansu sa syudad sa kanyang harapan. Ito ang Bongyang, ang teritoryong pinamumunuan ng pamilya Nangun. Samantala, sa mga bundok malapit sa Bongyang, ang tahimik na gabi ay biglang binulabog ng isang anino na lumitaw mula sa kung saan. Isang lalaking nakaitim ang nakatayo sa ibabaw ng bubong, at hinugot ang espada na nakasukbit sa kanyang likod. Naramdaman ng babae sa ibaba ang panganib at sumigaw sa takot. Agad na rumesponde ang lalaking may abuhin na buhok sa tabi niya, muntikan nang makaiwas sa pananambang habang dampot ang kanyang mga damit sa sahig sa isang galaw. Sa isang kisap mata, nakapagbihis siya at nabawi ang kanyang kahinahunan. Ngunit sa halip na unang tignan ang mamamatay tao, tinitigan ng lalaking abuhin ang buhok ang namansahan niyang damit at malamig na napamura. Hayop ka, mahal ang mga damit na yan. Sabihin mo nga, sino ka ba talaga? Nanatiling tahimik ang nakaitim na lalaki. Pagkatapos ay gumamit siya ng sining ng martial arts at pumulupot ang itim na ki sa talim ng kanyang espada. Sa sumunod na sandali, dumamba siya ng direkta sa lalaking abuhin ang buhok. Kung ayaw mong magsalita, bubugbugin kita hanggang sa sumagot ka. Pagkabitaw ng mga salitang iyon, direktang nagbanggaan ang kanilang mga atake. Kasabay nito, sinusuri ng lalaking abuhin ang buhok ang lakas ng kanyang kalaban. Anong kalokohan ito? Ang hina mo na nga naglakas loob ka pang patayin ako. Agad siyang humugot ng isa pang mahabang espada at nagpakawala ng isang mabigat na tira. Mabilis na nakaiwas ang nakaitim na lalaki at kaagad umurong. Sa tingin mo makakatakas ka pagkatapos mong pumunta rito? Diyan ka lang. Ang lalaking abuhin ang buhok ay agad nagpakawala ng walang humpay na sunod-sunod na atake ng espada sa kanya. Nanatiling kalmado sa lahat ng oras ang lalaking nakaitim. Mas tumindi ang madilim na enerhiyang nakapaligid sa kanyang espada, at doon lang nakilala ng lalaking abuhin ang buhok ang kanyang estilo. Balot ng itim na ki, gumagalaw na parang multo ang espada ng mamamatay tao, walang kahirap-hirap na inihahawi ang bawat atake. Tila namulat at naging matalim ang titig ng lalaking abuhin ang buhok. Ang espada sa pagpatay ng Yang Yi. Ikaw nga talaga, Mad Cloud. 10 taon na rin, di ba? 9 na taon at 220 araw. Napahalakhak ng malakas ang lalaking may uban. Wala ka pa ring pinagbago, Mad Cloud. Natatandaan mo pa rin ang mga walang kwentang detalye na yan. Kaya anong mahalagang sadya at kailangan pang pumunta rito ng personal ng isa sa 18 shadows, Grey Shadow. Nandito ako para ihatid ang utos ng ating Panginoon. Umpisahan na ang unang plano. Agad na bumilis ang paghina ni Grey Shadow. Kaya dumating na rin ang oras para kumilos. Nasaan ang lalaking yon? Kasama ni Mutant Shadow ang pamilya Nangun. Sa ika-15 ng buwang ito, gaganapin ang kasal ni Mutant Shadow. Kasal? Nagbibiro ka ba? Huwag mong sabihin totohanan to para kay Mutant Shadow. Kung ganoon nga, paano naman si Leita Pulga? Bukod kay Mutant Shadow at Sanangay, patayin ang lahat ng walang itinitira. Nakatanggap din ako ng balita na paparating na raw sa Bongyang si Tangu, ang Soul Haunting Poison Hand. Sa puwersang meron tayo ngayon dito, natatakot akong hindi natin siya mapipigilan. Hindi mahalaga yon. Pagdating ng araw, ang 5 shadows na ang bahala sa kanya. Talaga? Kung ganoon, sapat na yon. Pagkabigay ng utos, tumalikod na si Mad Cloud para umalis, pero bigla siyang pinigilan ni Grey Shadow. Nga pala, ano nga ulit ang totoong pangalan ni Mutant Shadow? Tahimik lang siyang tinitigan ni Mad Cloud bago ito naging itim na tinta at tuluyang naglaho ng walang bakas. Noon man o ngayon, hindi pa rin nagbabago ang nakakairita niyang ugali. Nakakainggit talaga si Mutant Shadow. Akala ko noon ang mga gaya nating anino ay nakatadhanang mamatay ng mag-isa, pero naging isa siya sa mga tinatawag na matuwid, at ngayon ay ikakasal pa sa pinakamagandang babae sa Bongyang. Habang ako naman, nandito't nabubulok araw-araw sa malamig na lugar na to. Pinigil ni Grey Shadow ang kanyang emosyon at lumabas ng kwarto. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang tauhan ang agad na lumitaw sa likuran niya. Linisin ang kwartong ito at patayin din lahat ng nagbabantay ngayong gabi. Opo, pinuno ng dibisyon. Ang totoo, si Grey Shadow ang branch leader ng Bongyang Division ng Heavenly Demon Divine Cult. Kilala siya bilang Lustful Demon of the Silver Net, Blood of the Broken Chains, sa ilalim ng pangalang Grey Shadow. Ngayon ay tuluyan ng magbubukas ang tunay na kortina ng martial world. Habang palapit ang araw ng kasal ng pamilya Nangun, umapaw ang kasiyahan sa mga kalsada at eskinita ng Bongyang. Abala ang lahat sa paghahanda para sa malaking pagdiriwang. Parang awa nyo na, kahit bigyan nyo lang po ako ng makakain. Walang naramdamang awa ang gwardiya sa pagmamakaawa ng pulubi. Mga madudungis na pulubi, lumayas kayo rito. Patuloy sa pagpupumilit ang pulubi at ayaw nitong umalis. Kaya iniangat ng gwardiya ang binti nito't malakas na sinipa ang pulubi palayo. Agad na napansin ng mga nasa loob ng mansyon ang kaguluhan. Anong nangyayari sa labas? Ipaliwanag nga sa akin ng kahit na sino. Young Master, wala po yon. May ilang pulubi lang na ayaw paalisin. Agad siyang namukhaan ng isang dumadaan. Si Durok yan, ang bituin ng handaan ngayon. Napakakagalang-galang at pino nga niyang tingnan. Nilapitan ni Durok ang pulubi. Inabot niya ang kanyang kamay ng may malambing na ngiti. Ayos ka lang ba?
Matapos pakalmahin ang pulubi, lumingon siya sa mga tagapagsilbit nagbigay ng utos. Bigyan niyo sila ng pagkain. Ilang araw pa naman bago ang kasal, at siguradong may mga matitira rin namang pagkain. Pagkatapos noon, pumasok na sa main gate si Durok. Gaya ng inaasahan, totoo nga ang mga usap-usapan tungkol kay Durok. Hindi lang siya magaling sa martial arts, kundi isa rin siyang marangal na lalaki. Kaya naman pala gusto siya ng binibini ng pamilya Nangon. Nabalitaan ko na mag-isa raw siyang naglakbay sa Jianghu at tinalo pa niya ang Twin Demons of Yang. Sino bang mag-aakala na ang isang naglalakbay na batang swordsman ay matatalo ang mga demonyong nang terrorize sa martial world ng ilang dekada? At sa huli, siya ang naging manugang ng pamilya Nangon. May mga usap-usapan din na na-master daw niya ang Supreme Thunderblade Emperor Technique mula pa noong 300 taon na ang nakalipas. Habang nagsasalita, ang nakikinig na dumadaan ay biglang may nabunggo at agad na nainis. Sinong tanga yon? Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Pero nang malinaw niyang makita kung sinong nabunggo niya, halos maputol ang dila niya sa sobrang takot. Si Tangu, ang soul hunting poison hand. Hinawakan ni Tangu ang mukha ng lalaki gamit ang isang kamay at inihagis ito palikod. Tumabi ka, walang kwentang hangal. Puno ng mga walang kwentang basura ang lugar na to. Sa likuran ni Tangu, buong pagmamalaking nagmartsa ang isang malaking grupo sa kalsada. Nang mga oras na yon, nasa loob ng mansyon si Durok para salubungin ang mga bisita. Pero muli na namang nakaagaw ng pansin niya ang gulo sa labas. Lahat kayo, tumabi agad. Ang layo ng ibinyahe ko papunta rito, tapos walang sasalubong sa akin. Nang oras na yon, lumabas na si Durok. Senior Tangu, mangyaring pakalmahin niyo ang inyong galit. Ako po si Durok. Kaya ikaw pala ang nag-imbita sa akin. Pwede na, pero hanggang doon lang. Kung nakilala kita ilang taon na ang nakakaraan, siguro ay nagkaroon ako ng interes sa'yo. Pero ngayon ay huli na ang lahat. Matagal nang tumaas ang mga pamantayan ko. Habang nagsasalita, iniangat ni Tangu ang kanyang paa at dumiretso sa loob ng malaking mansyon. Nang makita ito, nagmamadaling sumunod si Durok sa kanya. Senior, ihahatid ko na po kayo sa main hall agad. Nang tingnan ni Danbansu ang hindi pamilyar na mukha, saglit siyang nanigas dahil sa kakaibang pamilyar na pakiramdam nito sa kanya. Notifikasyon ng sistema. Isang kalaban na mas mataas sa iyo ng 0 levels ang pumasok sa loob ng 20 metrong radius. Matapos makita ang system message, agad na kinumpirma ni Danbansu na ito ay tumutukoy sa lalaking nasa harapan niya. Ibig sabihin, ang taong yon ay sobrang lakas at hinding-hindi pa kaya harapin ni Danbansu sa ngayon. Karamihan sa katawan ng mga tao ay naglalaman ng kapintasan sa iba't ibang paraan. Pero ang lalaking yon ay perpekto sa hindi natural na paraan. Naramdaman ni Danbansu ang aura ng isang taong katulad niya. Itinago niya ang kanyang katawan gamit ang ibang paraan. Tulad ni Dimo, isang mandaragit ang lalaking yon. Lumipat ang eksena sa Grand Imperial Hall ng pamilya Nangon. Sa bubong ng bulwagan, may nakatanim na hanay ng mga mahahalagang espada. Pagmamay-ari ang mga ito ng mga nakaraang pinuno ng pamilya. Kahit na maging hari, pinakamataas na master, o emperador ang isang tao, lahat ay namamatay rin. Kapag lumipas na ang sapat na taon, lubusan na silang kinakalimutan ng mundo. Dinaramdam ni Tangu ang lupit ng panahon habang umaakyat sa hagdan patungo sa Imperial Hall. Pagdating ni Tangu sa pasukan, may nakita siyang pamilyar na bulto sa loob. Ang matanda sa bulwagan ay ang pinuno ng pamilya Nangon, at ang babaeng katabi niya ay ang nobya sa engrandeng kasal na ito, si Nangon. Nangoon, Tangu, matagal-tagal na rin simula noong huli tayong nagkita, hindi ba? Ikaw, ang kagalang-galang na pinuno ng pamilya Nangoon, abala ka pa rin sa mga nakakahiyang bagay gaya ng dati. Kalimutan mo na. Hindi na muna ako magrereklamo ngayon. Wala ka pa ring pinagbago. Mula sa malayo, nanonood ang apo na sobrang gulat, hindi niya inakalang ganoon kalapit ang lolo niya at ang pinuno ng pamilya Nanjen. Napansin din ni Nanjen ang apo ni Tengu. Hindi ba si Tenjen yan? Ang tagal na rin. Lalo pang gumanda si ate Nanjen. Sa pagkakataong iyon, humakbang din si Durok paharap. Nakalimutan kitang batiin ng maayos kanina. Ako nga pala si Durok. Ikinagagalak kitang makilala. Ako naman si Tengan. Ibig bang sabihin ay bayaw na ang itatawag ko sa'yo? Sobrang nahiya si Nangoon, hindi niya alam ang gagawin hanggang sa mapansin niyang may isang estranghero pa sa bulwagan. Tengu, sino yan? Siya ba? Tenjen ang pangalan niya. Habang nakatingin ang lahat sa kanya, nakangiting humakbang paharap si Danbansu. Sa hindi inaasahan, si Ryuk ang unang bumati sa kanya. Kaya ikaw pala si Tengan. Tama, ikinagagalak kong makilala ka. Malinaw na naramdaman ni Danbansu kung gaano kadelikado ang lalaking iyon. Pero sa sitwasyong iyon, kailangan niyang magpakita ng simpleng paggalang. Siya nga pala, mamayang gabi balak kong ipasyal si Nangoon sa isang maliit na bangka sa lawa. Gusto mo bang sumama sa amin? Siyempre naman. Salamat. Sang, sumama ka na rin. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Ryuk ang grupo pasakay sa isang bangkang pamamasyal sa lawa. Unang beses makakita ni Tenjen ng ganitong tanawin, at halos hindi niya mapigilan ang pananabik niya. Kung tutuusin, kilala na ang lawa sa ganda nito, lalo na sa gabi. Tinuturing na isa sa pinakamagandang tanawin sa mundo ang itsura nito sa gabi. Nagkwentuhan sina Nangon at Tenjen habang namamangha sa tanawin.
Samantala, dinala ni Durok si Dambansu sa kabilang bahagi ng bangka. Hindi tayo makakasali sa usapan ng mga kababaihan. Dapat mag-inuman na lang tayong mga lalaki. Ano sa tingin mo? Maglalabas ako ng isang espesyal na inumin. Pagkasabi niyon, naglakad siya patungo sa kabina. Sa panlabas, ang lalaking ito ang magiging manugang ng pamilya ng Uon, pero sa ilalim nito, pakiramdam niya ay isa siyang mandaragit na tinatago ang kanyang mga pangil. Kilalang-kilala ni Dambansu ang mga taong ganyan. Siguradong may malaking pinaplano ang lalaking iyon. Ang tanong na lang ay kung kailan at saan ito mangyayari. Bahagyang naramdaman ni Dambansu na nahahatak siya sa isang malaki at lihim na sabuatan. Notifikasyon sa sistema. Isang kalaban na mas mataas ng 1-0 level kaysa sa iyo ang pumasok sa loob ng 20 metro. Si Durok ba ang nag-trigger ng alerto nang pumasok siya sa kabina? Wala na dapat ibang eksperto sa barkong ito. Maingat na sinundan ang distansyang ipinapakita ng sistema, na pagtanto ni Dambansu na ang target ay nasa ilalim ng kubyerta sa baba niya. Sa madaling salita, maliban kay Durok, may isa pang nakatagong kalaban doon. Pasensya na sa pagkaantala. Hindi ko kasi matandaan kung saan ko naiwan ang alak. Ito ang pinakamatapang na alak sa koleksyon ko. Sana ay magustuhan mo. Pero walang gana si Dambansu na uminom, kaya mabilis siyang gumawa ng palusot. Pasensya na, masama ang pakiramdam ko. Magpapahinga muna ako. Pagkatapos niyon, naglakad siya patungo sa kabina. Tila nakuha ng hindi pangkaraniwang kilos ni Dambansu ang atensyon ni Durok. Pagdating niya sa pinto ng kabina, lumabas ang isa pang notifikasyon sa sistema. Isang kalaban na mas mataas ng 1-0 level kaysa sa iyo ang pumasok sa loob ng 11 metro. Anong nangyayari? Klaro namang lumalayo ako. Bakit paliit ng paliit ang distansya? Pagpasok ni Dambansu, patuloy na bumagsak ang distansya hanggang sa naging 1 metro na lang, ibig sabihin nasa ibaba lang mismong paanan niya ang kalaban sa ibabang compartment. Gamit ang datos ng lokasyon, natukoy ni Dambansu na may 4 na eksperto sa ibaba, kabilang si Dilrach. 5 silang lahat. 5 kalaban, na pawang mas mataas ng 1-0 level kaysa sa akin, ang nagtipon-tipon sa barkong ito. Kung balak nilang dukutin si Nangon, sana ay kumilos na sila kanina pa. Dahil hindi pa sila kumikilos, malamang na ang buong pamilya Nangon ang target nila. Sinasabi lang ng sistema na mas malakas sila sa akin ng 1-0 level, pero hindi ko masabi kung 20 o 30 level pa ang itinaas nito. Ang mga eksperto sa ganoong level na pumapasok sa pamilya Nangon ay madaling magdadala ng sakuna. Habang nandyan si Tango, hindi niya ako hahayaang makatakas ng basta-basta. At sa unahan ko ay may grupo ng malalakas na kalaban na nagtatago sa dilim. Ngayon ay hindi na ako makasulong ni makaatras. Anong desisyon ba ang dapat kong gawin? Lumipat ang eksena habang nagsasagawa ng mahigpit na pagpapatrolya ang mga bantay ng pamilya Nangon. Ilang mga bantay ang dumating sa pasukan ng isang underground na kanal. Kapitan Gonzagong, kailangan ba talaga nating suriin din ang kanal? Hindi ba nagiging masyado lang tayong maingat? Pagkarinig doon, dumilim ang mukha ng kapitan sa inis. Batang to, sumasagot ka na ba ngayon? Ganoon ba kahirap na silipin din ang kanal habang nandito na tayo? Malapit na ang kasal. Kung may mangyaring masama, wala sa atin ang makakapanagot. Pagkatapos niyang magsalita, hinawakan niya ang lalaki at padahas na itinulak papasok sa lagusan ng kanal. Walang nagawa ang iba kundi magsindi ng kandila at dahan-dahang sumunod sa kanya sa loob. Samantala, naiwan sa labas si Kapitan Gonzagong at naiinip na naghihintay. Mga tanga. Mas maganda pa sana kung may totoong kalaban na susulpot. Napakadilim doon sa ibaba, at halos wala tayong makita gamit ang mga walang silbing kandilang ito. Bakit lahat sa labas ay nag-inom at nagdiriwang habang tayo ay nagdurusa sa nakakapanlumong lugar na ito? Nang sandaling iyon, biglang sumulpot sa harapan nila si Dambansu at pinatay ang kandila sa isang ihip lang. Sa loob ng napakadilim na kanal, ang 3 lalaki ay naging mga kawawang tupa na naghihintay na makatay. Ang tanging ingay na umaalingaw-ngaw sa lagusan ay ang tilamsik ng dugo at matitinis na hiyaw bago ito biglang tumigil. 1 segundo ang lumipas, muling nagsimula ang mga hiyaw. Hindi nagtagal ay nakarinig ng mabibilis na yabag at pagtilamsik ng tubig mula sa tumatakbong mga paa. Sa wakas, isang kislap mula sa espada ang lumitaw, at ang kanal ay bumalik sa nakakabinging katahimikan. Sa labas, lalong nainis si Kapitan Gonzagon habang naghihintay. Ano ba ang nangyayari? Ang tagal-tagal nyo na dyan sa loob at hindi pa rin kayo lumalabas. Kapag nalaman kong nagbubulakbol kayo, tapos na kayo. Ngunit, nang pumasok siya ng mas malalim sa kanal, nakita niya ang isang putol na braso na lumulutang sa tubig. Agad niyang namukhaan na yon ay braso ng kanyang kasamahan. Labis na kinilabutan si Kapitan Gonzagong kaya agad siyang tumalikod upang tumakas. Sa kanyang pagkataranta, napansin niya ang isang malabong ilaw na kumikinang sa liko sa unahan. Pero nang lumapit siya, tumambad sa kanya ang mas nakakakilabot na tagpo. Kataka-taka, saan ko ba nilagay yung kabilang braso? Ang mga bantay na naunang pumasok kanina ay luray-luray na. Dumating ka sa tamang oras. Nawawalan ako ng isang braso. Pagkakita sa dugo ang tagpo, nanginig sa galit si Kapitan Gonzagong at sumugod kay Dambansu habang nakataas ang kanyang espada. Matapos magpalitan ng ilang atake, agad na napagtanto ni Dambansu na minaliit niya ito.
Ang kapitan ng patrulya na iyon ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan. Ikaw ang lalaking kasama ni Tangu, isa kang bisita, kaya bakit mo ito ginagawa? Pagkatapos ng saglit na katahimikan, sumagot si Dan Bansu ng mga salitang kahit siya ay halos hindi mapaniwalaan. Wala akong pagpipilian. Ginagawa ko rin ito para sa pamilyang Nangon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, sumabog sa galit si Kapitan Genzagong. Baliw ka. Pinatay mo ang mga tauhan ko at ginawang laruan ang mga bangkay nila, tapos sasabihin mong para ito sa pamilyang Nangon. Tadtarin kita ng pira-piraso hanggang sa mawala ang galit ko. Sinig ng espada ng makalangit na hangin. Unang porma, mabibilis na hangin at lumulutang na mga ulap. Sinig ng espada ng tatlong puwersa. Ikalawang porma, direktang atake sa dilaw na dragon. Sa sumunod na saglit, nagbanggaan ng harapan ang mga martial teknike ng dalawang lalaki. Hindi inaasahan ni Dom Bansu na magiging mas mabagsik ang kapangyarihan ng kapitan, at agad siyang tumilapon patalikod. Hayop ka, lalapain kita. Mabilis na nagpakawala si Kapitan Gonzagong ng sunod-sunod na alon ng kislap ng espada, na lahat ay nakatutok kay Dom Bansu. Sa pagkakataong ito, nabigo si Dom Bansu na umiwas kahit sa isa man lang. Humiwas sa buong katawan niya ang matatalim na alon ng enerhiya at muli siyang inihagis palayo. Sa puntong ito, isang kapat na lang ng kanyang buhay ang natitira. Kung hindi siya agad makakapag-isip ng paraan, mamamatay siya roon. Nang sandaling iyon, muling sumugod si Kapitan Genzagong hawak ang kanyang espada, at sa isang atake ay tinagpas ang mga daliring ginagamit ni Don Bansu sa paghawak ng kanyang sandata. Wala na ang espada mo. Paano ka palalaban ngayon? Ngunit sa sumunod na segundo, isang guhit ng enerhiya ng espada ang bumaril pabalik sa kanya, at bahagyang dumaplis sa pisngi ni Kapitan Genzagong. Muntik na siyang mapatay ng bigla ang ataking iyon. Anong nangyayari? Nabitawan na niya ang kanyang espada. Kung ganoon, anong klaseng masamang mahika yon? Nang sandaling iyon, muling nakahawak sa mahabang espada ang kanang kamay ni Dam Bansu. Pero paglapit niya, lumipat na ang sandata sa kanyang kaliwang kamay. Halos hindi na naiangat ni Kapitan Genzigong ang kanyang espada para sumalag bago biglang naglaho ang paparating na atake. Tumama sa hangin ang kanyang ganting atake, dahilan para tuluyang mawala ang kanyang balanse. Bago pa niya maintindihan kung anong klaseng teknik iyon, nagpakawala ng isang marahas na sipa si Dom Bansu na nagpatalsik sa kanya palabas ng kanal. Habang umiikot pa sa ere si Kapitan Genzagong, hinabol siya ng kislap ng espada ni Dom Bansu. Isang huling atake na lang ang kailangan para tapusin siya. Pero umabot na rin sa hangganan si Dan Bansu. Nanigas na bumagsak sa lupa ang buo niyang katawan. Mukhang gumana ang huling atake na yon. Nakakamatay sa takot yon. Muntik na talaga akong mamatay. Nahihirapang tumayo muli si Dan Bansu. Puno ng sugat ang katawan niya at halos sad na ang kanyang health bar. Ang tanging magandang balita lang ay halos puno na ang kanyang experience bar. Ngayon ay asa na lang ako sa pamamaraang iyon. Habang nagngangalit ang mga ngipin, itinaas niya ang espada at muling sumugod. Ganyan ka nakasugatan tapos naglalakas loob ka pa ring ipilit ang sarili mo. Ipapadala na kita ng diretsyo sa kabilang buhay. Sinig ng espada ng makalangit na hangin. Huling porma. Hinihiwa ng makalangit na hangin ang kalangitan. Ibinagsak ni Kapitan Genzigong pababa ang kanyang talim, at nagpakawala ng malaking alon ng matalim na enerhiya na humampas papunta kay Dom Bansu. Kahit gusto mo pa akong isama sa kamatayan mo, hindi ko hahayaan. Patuloy na umiwas si Dom Bansu sa nakakakilabot na enerhiya ng espada. Hanggat nakakaiwas ako sa mga ataking ito, kaya ko pang. Pero sa sumunod na saglit, dalawang nakatagong talim ng enerhiya ang biglang lumitaw at tumagpas sa magkabilang braso ni Dan Bansu, dahilan para tuluyan siyang mawalan ng laban. Tanga, masyado kang nagtiwala sa sarili mo at naglakas loob pang hamunin ako. Tapos na ang lahat na yon. Sa mismong sandaling iyon, nagpakita ng kakaibang ngiti si Dan Bansu. Nahulog ka sa bitad. Ibinuka niya ang kanyang bibig, at isang nakakasilaw na pagsabog ng enerhiya ng espada ang bumaril palabas mula rito, na direktang lumipad patungo kay Kapitan Genzagong. Ang sorpresang atake ay imposibleng maiwasan, at agad na bumaon sa kanyang ulo. Isang abiso ng level up ang lumitaw, at isang malaking pagsabog ng liwanag ang sumiklab mula sa katawan ni Dan Bansu, na nagpapaliwanag sa buong paligid. Lahat ng nasa kaibuturan ng Bongyang ay nakita ang kakaibang haligi ng liwanag. Sinong may kagagawan niyan? Pagkatapos pakawalan ni Dan Bansu ang huling tira, isang malagim na massacre ang nangyayari sa loob ng lupain ng pamilyang Dang. Hindi mabilang na mga bultong nakaitim ang sumugod sa mansyon na walang iniwang buhay. Tulalang nakatitig si Dang Hyun-woo sa nagaganap na bangungot sa kanyang harapan, habang dinudurob ng matinding kawalan ng pag-asa ang determinasyong nagpapanatiling nakatayo sa kanya. Nang sandaling iyon, isang madilim na bulto ang humakbang palapit sa gitna ng pagdanak ng dugo at huminto sa kanyang harapan. Ang lalaking iyon ang nangunguna sa atake, si Guan-un. Ano ba talaga ang naging kasalanan ng pamilya Dang namin? Bakit niyo ginagawa ito? Bago pa siya makatapos sa pagsasalita, iwinasiwas ni Guan ang kanyang espada at hinati ang kalahati ng kanyang ulo. Ang pagiging mahina ang iyong kasalanan. Ipagbigay alam kay Pai Gayoli, naubos na ang pamilya Dang at maaari nang simulan ang plano.
Hindi nagtagal, nakarating ang mensahero sa harap ni Paigayoli. Kaya tapos na pala ang panig ni Guanon. Talagang hindi marunong mag-enjoy ang batang iyon. Pero, ano kaya yung sinag ng liwanag na yon mula sa pamilya Nangon? Hindi gagamit ng ganoon kagarbong senyales si Inconstancia daw. Natuklasan kaya ng pamilya Nangon ang plano? Nang maisip ang posibilidad na yon, agad na ipinag-utos ni Paigayoyo na isara ang lahat ng daan patungong Pyongyang. Nagsimula na ang unang yugto ng kanilang masamang balak. Samantala, natuklasan din ng pamilya Nangon kung ano ang iniwan ni Dan Bansu sa loob ng kanal. Nakasulat sa pader gamit ang dugo ang mga salitang, sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, babagsak ang emperador, at isang dayuhan ang upo sa trono. Kahit ang pinuno ng pamilya Nangon ay nanginig sa karumal-dumal na eksena. Pinuno, anong klaseng baliw ang gagawa ng ganito? Hindi mahalaga kung sino man ang gumawa nito. Isang bagay ang malinaw, may nag-target sa pamilya Nangon. Ngayong malapit na ang kasal, isa itong seryosong problema. Magpadala agad ng mas maraming tauhan at imbestigahan ang bawat kahina-hinalang individual. Pagkatapos sabihin iyon, iniwang mag-isa ng pinuno ang duguang lugar na iyon. Malamang na tumutukoy ang emperador sa pamilya Nangon. Ang kabilugan ng buwan ay tumutukoy sa kasal na gaganapin sa gabi ng kabilugan ng buwan. Sino ba talaga itong dayuhan na ito? Sino ka man, kakalag ka rin kita palabas mula sa dilim. Lumipat muli ang eksena sa bulwagan ng pamilya Dang. Sa mga sandaling iyon, nagdaraos ng isang emergency meeting ang matataas na opisyal. Sinabi ko na mula pa noong simula na malinaw na isa itong patibong. Pinagdududahan niyo si Durok dahil lang sa isang pangungusap na nakasulat sa dugo. Malapit na siyang maging manugang ng pamilya Nangon. Kung kumalat ang balitang ito, pagtatawanan ng buong martial world ang pamilya Nangon. Hallmaster Zhang, may kinikilingan ang mga salita mo. Ang dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon ay ang huling mga salita ng nanghimasok. Sinumang makarinig sa salitang dayuhan ay agad na maiisip si Do Hao. Ang katotohanang nakapasok ang nanghimasok sa mansyon, pinatay ng harapan ang mga gwardiya, at sadyang nag-iwan ng napakalinaw na palatandaan, ay nagpapatunay na hindi lang siya pumunta para mag-espiya. Nakita ninyong lahat ang haligi ng liwanag na yon kagabi, hindi ba? Bakit magpapadala ang isang tao ng ganoong kalinaw na senyales at pagkatapos ay maglalahong parang multo? At ngayon, dahil lang sa ilang salita na iniwan ng isang hindi kilalang tao, gusto niyong arestuhin ang ating magiging manugang. Kung magiging isang maling paratang lang ito, anong dignidad pa ang matitira sa pamilya Nangon? Lalong naging matindi ang pagtatalo ng dalawa, at naging nakakasakal ang tensyon sa loob ng bulwagan. Parehong may punto ang inyong sinasabi. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nagpadala na ang pamilya ng mga pinuno ng Heavenly Thunder Unit at Heavenly Wind Unit para imbestigahan kung mayroon nga talagang nagpaplanong umatake sa pamilya sa gabi ng kabilugan ng buwan. Kung totoo man yon, dapat ay may nakikita na tayong mga senyales ngayon. Nang sandaling iyon, isang lalaki ang nag-aalalang nagmamadaling pumasok sa bulwagan. Ang dumating ay walang iba kundi si Nang Jion, ang pinuno ng Heavenly Thunder Unit, na lumabas upang mag-imbestiga. Pinuno, isang agarang ulat. Ang Heavenly Thunder Unit na ipinadala para mag-imbestiga ay naubos na. Nabigla ang lahat ng nasa loob ng bulwagan. Paano nangyari yon? Nangako silang babalik bago maubos ang isang insenso, ngunit ni isa sa kanila ay walang nakabalik. Sa tingin mo, bakit nangyari ito sa kanila? Nanatiling tahimik si Nang Jion ng mahabang panahon. Sa huli, sinabi niya ang isang teorya na napakahirap paniwalaan kaya't kahit siya ay nahihirapang tanggapin ito. Mukhang pinalibutan na ang pamilya Nangon. Sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, lalong nahirapang maniwala ang lahat. Maaari kayang ang 18 na kuta sa ilog Antis ang kumokontrol sa mga daanan ng tubig. Pero mayroon na tayong kasunduang hindi mag-aaway laban sa kanila. Kung gayon, sinasabi mo bang hinaharangan na rin ang mga daanan sa lupa? Pero sa loob ng Bongyang, anong puwersa kaya ang may kakayahang palibutan ang pamilya Nangon? Wala namang katuturan yon. Hindi. May isang pangkat kayong nakalimutan. Ang tanging organisasyon sa martial world na may kakayahang palibutan ang pamilya Nangon ay ang Heavenly Demon Castle. Dumating ang kinaumagahan at nagsimulang mag-ensayo mag-isa si Dan Bansu. Matapos ang napakaraming pagsubok, tuluyan niyang naipon ang tunay na ki sa loob ng kanyang katawan kaysa umasa sa kapangyarihang ibinigay ng sistema. Nang sandaling iyon, nakaramdam siya ng kakaibang puwersa na tila ba unti-unting dumadaloy ang enerhiya sa bawat bahagi niya. Sa loob ng kanyang isipan, walang tigil na inuulit ang desperadong labanan noong nakaraang gabi. Iyon ang determinasyong isinilang sa bingit ng buhay at kamatayan, sa sandaling tuluyan niyang naunawaan ang mga galaw ng kanyang kalaban. Ang bawat atake na nakatutok kay Dan Bansu ay malinaw na umuulit sa kanyang isipan, at tuluyan niyang nasipsip ang karanasan mula sa labanang iyon. Kung ginamit niya ang unang porma ng Heavenly Wind Sword Art noon, tiyak na patay na ako. Sa ilang paraan, mas nakakapanginig ang martial arts kaysa sa mga kakayahan sa laro. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa daloy ng tunay na ki sa mga pangunahing acupoint, agaran itong ilalabas sa labanan, at huhubugin ang ki na iyon bilang isang talim sa isang atake, maaari mong tuluyang wasakin ang isang kalaban. Inulit-ulit niya ang proseso sa kanyang isipan,
At sa wakas ay umabot na si Danbansu sa puntong hindi na siya umaasa sa banal na sining ng inventory space, at muli niyang nilikha ang tagumpay noong nakaraang gabi gamit ang sarili niyang lakas. Natutunan ko na rin ang binagong pamamaraan ni Tangyu. Talagang nakakamangha ito. Ang pagbabalik tanaw lang sa isang labanan ay sapat na para makakuha ng ganitong antas ng pananaw. Kahit panandalian lang ang mga akupoint na ito, hanggat kinakabisado at inensayo ko ang mga ito hanggang sa maging natural na galaw ko na lang, hindi magtatagal at tuluyan ko nang makakabisado ang martial arts. Nang sandaling iyon, umabot si Danbansu sa level 13 at na-unlock ang kanyang unang class advancement quest. Unang misyon para sa pag-angat ng klase, Ronin. Eksklusibong misyon para sa tester class. Kondisyon para makumpleto, pumatay ng 100 kalaban na higit sa level 10. Nang makita ang mensahe, maging si Danbansu ay natulala. Kaya kahit sa martial world na ito, maaari pa rin pala akong magpalit ng klase. Mga kalaban na higit sa level 10. Malamang nakatumbas iyon ng lakas ng mga gwardiya kagabi. Malamang nasa level 15 si Kapitan Ganzagong. Akala ko mas lumakas na ako, pero ngayon parang kakabunsod ko palang sa landas na ito. Biglang sumabog ng malakas ang isang malaking gusali sa di kalayuan sa kanyang likuran. 10 minuto pa lang ang nakalilipas ng suriin ni Durok ang pasukan ng kanal kung saan nakipaglaban si Danbansu noong nakaraang gabi. Ngunit malinis na inayos ng mga utusan ang lugar at wala nang naiwang pwedeng imbestigahan. Wala siyang nagawa kundi bumalik ng may pagkadismaya. Mula nang lumitaw ang haligi ng liwanag na yon, palakas ng palakas ang seguridad nila. Mas marami na rin ang mga martial artists sa mga kalsada ngayon, kaya kailangan ko agad bigyan ng babala ang mga anino. Eksaktong sa sandaling iyon, hinarangan ni Nang Jun ang kanyang daan kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Young Master Durok, saan ka ba nagmamadaling pumunta? Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Durok dahil bilang isang Hallmaster, hindi dapat nandito si Nang Jun. Kahit anong mangyari, kailangan ko muna siyang malinlang para makalusot. Nabalitaan kong dadaan dito ang prosesyon ng kasal, kaya nandito ako para suriin ang ruta. Talaga? Ngayong nakita mo na, tingin mo ba magandang senyales ito o masama? Dahil sa isang paungusap na yon, biglang napaalerto si Durok. Sinulyapan niya ang mga tauhan sa likod ni Nanjen, at lahat sila ay mukhang handang umatake anumang oras. Agad na napagtanto ni Durok na bistado na ang kanyang pagkatao. Dahil kumpirmado na ang lahat, sumama ka sa amin sa Imperial Hall. Huwag kang magmadaling tumanggi. Personal kang ipinatawag ng pamilya. Dahil alam na ni Durok na booking na ang kanyang pagpapanggap, wala nang dahilan para sumunod siya ng tahimik. Sa totoo lang, napamahal na sa akin ang katawang ito. Hindi ko inasahang mabubuking ako ng ganito kabilis. Nag-iba ang aura ni Durok at agad na inabot ni Nangongi ang kanyang espada. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang sumabog ang gusali sa likuran nila at marahas nitong nakuha ang atensyon ng lahat. Anong nangyari? Iyan ang direksyon ng Imperial Hall. Kasabay nito, isang nakakasilaw na gintong liwanag ang sumiklab sa likuran ni Nangong. Nababalutan ng kidlat si Durok habang humahakbang siya paharap. Sinig ng espada ng kidlat. Unang anyo, pag-abante ng kidlat. Sa sumunod na segundo, isang matalim na kidlat ang tumama sa karamihan sa unahan. Sa isang atake lang, naging durog na bato ang buong grupo ng mga gusali. Nagimbal ang lahat ng nasa paligid dahil sa nakakabinging pagsabog. Anong nangyari? Sino ang may gawa nito? Hindi ba si Master Durok yan? Bakit niya gagawin ang ganitong bagay? Nang mawala ang alikabok at usok, isa na lang ang natirang buhay mula sa grupo na dating umaabot sa 12-dosena. Kahit na isa itong sorpresang pag-atake, hindi pa rin ako makapaniwala. Naubos ang mga tauhan ko sa isang tira lang. Paanong naging ganito siya kalakas? Nang sandaling iyon, isang figura ang sumugod mula sa karamihan. Ito ay ang gwardiya sa tarangkahan na pinakamalapit kay Durok. Young Master Du, anong ginagawa mo? Parang awa mo na, itigil mo na ito. Pero sa sumunod na segundo, walang awang pinatay ang gwardiya. Para kay Durok, ang mga taong iyon ay walang pinagkaiba sa mga insekto. Ang pinakita niyang pagkakaibigan ay isang pagpapanggap lamang mula pa noong una. Pagkatapos masaksihan ang tagpong iyon, nawala ng pag-asa ang iba at nagsimulang magsitaka sa takot. Nasiraan na ng bait si Young Master Du. Tumakbo kayo. Sa tagal kong nagpanggap, muntik na akong mamatay sa sakal. Tulad ng inaasahan, ang pumatay kailanman ko gusto ang pinakamasarap sa pakiramdam. Hayop ka, sino ka ba talaga? Gusto mong malaman? Pumunta ka sa hari ng impyerno at magtanong ka. Pagkatapos niyang magsalita, inaktiba niya ang sining ng talim ng kidlat at sumugod kay Nanguon na parang kidlat, habang itinatarak ang kanyang espada. Sa harap ng nakamamatay na pag-atake na yon, napuno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Nanguon. Ngunit bago pa man tumama ang dulo ng espada, isang ginintuang Dragon Phoenix Needle ang bumaon sa pulso ni Durok, habang isang peres ng paa ang malamig na tumapak sa talim nito. Bata, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Nang mga sandaling iyon, nakatayo si Dombanshu sa malapit, at malinaw na pinapanood ang lahat. Gaya ng inaasahan ko, tama ang hinala ko, ang lahat ng ipinakita niya noon ay pagpapanggap lamang. Buwisit, masyadong mabilis dumating ang Soul Hunting Poison Hand. Sa sumunod na iglap, nagbanggaan ang kanilang mga puwersa ng harapan, na nagpakawala ng isang nakakatakot na shockwave.
Nang mawala ang alikabok, kahit ang ginintuang Dragon Phoenix Needle na bumaon sa braso ni Durok ay natangay din. Nang muntik nang mamatay, nagsalita si Naman gamit ang nanginginig na boses. Ang mundo ng martial arts ay naging mas malupit kaysa noon. Hindi ko kailanman inakala na maglalakas loob ang isang manugang na atakihin ang kanyang sariling biyenan. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa gilid ng labi ni Hayuki. Sa mundo ng martial arts, kapag mas kaunti ang iyong kaugnayan, mas matagal kang nabubuhay. Habang nag-uusap sila, isa pang pagsabog ang naganap malapit sa Imperial Hall. Wala akong panahong sayangin para sa'yo. Habang kaya mo pa, ibunyag mo na ang pagkatao mo at ang iyong plano ng walang tinatago. Matagal ko nang naririnig ang mga alamat ng patagong armas ng Soul Haunting Poison Hand. Gusto ko itong masaksihan ng personal. Pero pagkarinig ni Danbansu dito, agad niyang napagtanto na balak tumakas ni Durok. Mula pa sa umpisa, kahina-hinala na ang mga kilos ni Durok para kay Danbansu na parabang may hinahanap siya. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Tangan sa harap ni Danbansu. Anong nangyari kay Lolo? Bakit siya nagmamadaling pumunta rito ng biglaan? Kinabahan bigla si Danbansu. Siya ang puntirya na kanina pa hinahanap ni Durok. Nang makita ni Durok si Tangan, nagmingning ang kanyang mga mata, at muling sumambulat ang kapangyarihan ng kidlat sa paligid niya. Kahit na nanatiling kalmado si Tenji. Sa harap ko, anumang gawin mong hakbang ay katumbas lang ng pagpapakamatay. Ngunit ang totoong puntirya ni Durok ay hindi kailanman si Tenji. Agad na sumugod si Danbansu patungo kay Tengan. Kasabay nito, kinontrol ni Tenji ang Dragon Phoenix Golden Needles at pinakawalan ang mga ito sa sobrang bilis, ngunit naitaas na ni Durok ang kanyang espada at ibinato ito ng buong lakas. Natigilan si Tenji. Itinapon mo ang iyong espada sa kalagitnaan ng laban. Sumusuko ka na ba? Pero nang mapagtanto niya kung saan lumilipad ang espada, huli na para pigilan ito. Buwisit, Tengen, umalis ka dyan. Sa pinakakritikal na sandali, itinulak ni Danbansu si Tengen sa lupa at pinrotektahan ito gamit ang kanyang sariling katawan. Sa sumunod na segundo, yumanig sa buong lugar ang isang nakakabinging pagsabog. Nang humupa ang usok at alikabok, isang malaking bunganga na lang ng lupa ang natira sa gitna ng pagsabog. Pagkakita doon, napuno ng pagsisisi si Tengu. Ngunit hindi nagtagal, nagulat siyang matuklasan na sa hindi kalayuan, nakatayo ng tuwid si Danbansu habang buhat si Tengen na walang galos. Nagtamo lang siya ng ilang mababaw na sugat, at hindi ito sapat para manganib ang kanyang buhay. Pagkatapos kunin ni Tengu ang kanyang apo, tahimik siyang nagsalita kay Danbansu, Tengen, sa pagkakataong ito, nagpapasalamat ako sa iyo. Nang mga sandaling iyon, muling umalingaw ang nakakainsultong tawa ni Hyuk mula sa kalayuan. Maswerte ang apo mo na naiwasan niya ang atake ko ngayon lang. Kaya, bayaning Tang, sa ibang araw, muling bibisita si Durok. Pagkasabi niyon, tumalikod siya para umalis, ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang bumagsak ang isang mabigat at nagyayalong pressure. Ang pinagmulan ng nakakakilabot na aura na iyon ay ang figura na kakaligtas palang kay Tangan. Nahanap na rin sa wakas ni Danbansu ang totoong biktima na gusto niyang tugisin simula nang dumating siya sa mundong ito, at kinain ng sobrang sabik ang kanyang buong pagkatao. Nang malinaw na makita ni Durok ang ekspresyon ni Dubanu, para bang bigla siyang may naalala. Kaya ikaw pala ang nasa likod ng haligi ng liwanag kagabi at ang dahilan kaya nabunyag ang pagkatao ko. Ikaw ang may gawa ng lahat ng iyon, hindi ba? Tatandaan kita. Hanggang sa muli. Pagkatapos niyang magsalita, lumabo ang kanyang bulto at mabilis na umatras. Bata, sa tingin mo ba makakatakas ka sa matandang ito? Susundan na sana siya ni Tengu nang magising si Tengen sa kanyang mga bisig. Para sa kaligtasan niya, walang nagawa si Tengu kundi ang tumigil. Panalo ka sa ngayon. Nag-iba ang eksena at sumapit na ang gabi. Matagal nang nadurog at gumuho ang Imperial Hall. Pero pagkatapos magtamo ng matinding pinsala, napatay rin nila ang mga mananakop. Hindi ko talaga inakalang 4 na lalaki lang ang makakawasak ng Imperial Hall ng ganito. Kaya hindi pala talaga pinatay ni Durok ang kambal na demonyo ng Yank noon. Mukhang minanipula na tayo mula pa noong simula. Kahit ang mga kalapati na ipinadala sa Martial Alliance ay hinarang at pinatay ng mga lawin na bigla na lang sumulpot. Kahit ang Grand Protective Formation ng sekta ay nawasak din sa pagsabog. At tayo naman, naging mga pagungtayong natrap sa loob ng banga. Habang kinakaladkad ang sugatan niyang katawan, humakbang paharap si Nanguon. Pinuno ng pamilya, sa pagkakataong ito, 3 na lang ang pagpipilian natin. Lumaban hanggang kamatayan, sirain ang harang at tumakas, o humingi ng tulong. Pareho nating alam na hindi ubra ang unang dalawa. Kung ganoon, ipaliwanag mo ang pangatlong pagpipilian. Kailangan nating magpadala ng mensahero patungo sa Martial Alliance. Kung bibilisan ang paglalakbay mula rito, aabutin iyon ng hindi bababa sa 1 linggo. At para malagpasan ang harang ng mga kalaban, iisang tao lang ang makakagawa nito ngayon. Si Tang Yi, ang Soul Haunting Poison Hand, na walang katumbas ang bilis sa paggalaw. Pero kahit pa kay Tang Yi, napakahirap lusutan ng mag-isa ang ganoon karaming kalaban. Nanatiling tahimik si Nang Yoon ng ilang sandali bago mahinang nagsalita. Pwede nating gamitin ang daan-daang bisita na nandito pa rin sa lupain ng pamilya at gustong-gustong umalis.
Para masolusyonan ang banta sa buhay ng pamilya ng yon, agad ipinatawag ng pinuno ang pinakamalakas sa kanila na si Tangyi. Tangyi, ang bata sa likod mo ay huwag kang mag-alala. Dala na niya ang apelyido ng tangklan at mapagkakatiwalaan siya. Sabihin mo lang ang dapat sabihin. Matagal na nanahimik ang pinuno ng pamilya Nangon bago tuluyang nagdesisyon. Pakiusap, tulungan mo kaming malampasan ang krisis na ito. Tangu, samahan mo ang mga bisita patungo sa Lakeso at humingi ng tulong. Pinag-isipan mo ba talaga ng mabuti ito? Sa sandaling umalis ang matandang ito, karamihan sa mga tao rito ay mamatay. Pero matapos makita ang determinasyon sa mukha ng Nangon Patriarch, naintindihan ni Tangu na nakapagdesisyon na siya. Kung maglalakbay tayo gamit ang bangka mula sa Lake Sonu hanggang Yangtze River, makakahingi tayo ng tulong sa 18 Yangtze River fortresses. Tinipon na namin ang mga barko, ang mga bisita, at ang mga tagapaglingkod nila sa Southern Watergate. Kung maaari, umaasa akong makaalis kayo ngayong gabi. Walang nagawa si Tangi kundi bumuntong hininga. Ang matandang ito na ang mag-aasikaso ng mga preparasyon. Pagkatapos itong sabihin, tumalikod siya para umalis. Muling nagsalita ang pinuno ng pamilya Nangon. Kapag umalis ka, isama mo rin sina Nangon at Ray. Ayoko niyang masaksihan ang labanan namin ni Durayoki. Wala na ba talagang ibang paraan? Natigilan ang Nangon Patriarch. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan ng tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Natatakot akong hindi makatatagal kahit 11 araw ang mga maiiwan dito. Hangal, sa tingin mo ba hahayaan ng matandang ito na mangyari yon? Ako si Tangu, ang soul hunting poison hand. Magtiis kayo hanggang sa makabalik ang matandang ito. Kahit itayan nyo ang inyong mga buhay, kayanin nyo hanggang sa makabalik ako. Babalik ang matandang ito kasama ang mga reresba. Pagkasabi niyon, binuksan niya ang pinto at umalis para maghanda sa pag-alis. Sa malapit, tahimik na pinapanood ni Dan Bansu ang lahat. Nagbago ang eksena at mag-isang pumunta si Dan Bansu sa tabing ilog. Totoong iniligtas niya si Tengen, pero hindi niya inasahang maririnig niya mismo ang buong plano ng pamilya Nangon. Gayunpaman, masyadong maraming kawalan ng katiyakan sa diskarte nila. Ang pinaka nagpapagulo sa kanya ay ayaw siyang iwan ni Tengen. Halatang inis na inis siya sa buong sitwasyon. Ano ba talagang nasa isip ni Lolo? Bakit ko ba kailangang makasama ng matagal ang tangang ito? Pero nang tingnan niya ang tahimik na likuran ni Dan Bansu, hindi niya namalayang namula ang mga pisngi niya. Naglakad siya sa tabi nito at mahinang nagsalita. Salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Huwag kang magkakamali ng intindi. Pakiramdam ko lang, kung hindi ko sasabihin ngayon, baka wala na akong pagkakataon. Pero nang makita ni Dan Bansu ang ekspresyon niya, isang hindi maipaliwanag na kaba ang naramdaman niya. Samantala, sa ibang lugar, nakatayo si Paigayul sa mataas na bahagi habang pinapanood ang lupain ng Nangon sa malayo. Isang figura ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa likod. Inconstant Shadow, sa wakas ay nagpakita ka rin. Hindi. Dapat na ba kitang tawaging durok ngayon? Ipaliwanag mo ng mabuti kung bakit humantong sa ganito ang lahat. Pang-insultong sabi ni Paigayul. Sa tono mo, parang iniisip mong natalo na ako. At hindi ba? Namatay sa labanan ang 4 na Shadow Guard. At mas mahalaga, ang pagpapakita mo ngayon ay nangangahulugang pumalpak na ang unang plano. Nagkakamali ka. Ang sentro ng unang plano ay maging bayani ako ng Justice Alliance. Kahit nandito pa si Inconstant Shadow, hindi ibig sabihin niyan ay hindi na ako pwedeng maging bayaning iyon. Pagkatapos nitong magsalita, nagsimulang magbago ang katawan ni Inconstant Shadow. Namilipit at gumalaw ng hindi natural ang kanyang balat. Sa sumunod na segundo, ganap na naging kamukha ni ng buon si Inconstant Shadow. Gamit ang mukhang ito, wala na akong kailangang gawin pa. Kusang mapupunta sa akin ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Nangon. Nang marinig iyon ni Paigayul, nanliit ang mga mata niya. Pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa. Sa lahat ng nakilala ko, ikaw talaga ang pinakabaliw. Ngayon, mas naging kapanapanabik ang lahat. Nga pala, si Nangon, ang pinakamagandang dilag sa Bongyang, ay napakaganda talaga. Kahit alam kong isa kang lalaki, tumitibok pa rin ang puso ko. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Inconstant Shadow. Gusto mo na bang mamatay? Huwag kang magalit. Ano bang pinagkaiba kung ang isang tao ay lalaki o babae? Pagkaraan ng ilang sandali, sumabog ang mga aura nilang dalawa, kaya maging ang hangin sa paligid ay nagulo. Nang kikilos na sana si Inconstant Shadow, isang higanteng ibon ang dumaan sa kalangitan sa itaas nila. Paglapit pa, may nakataling sulat sa binti nito. Mensahe ito mula kay Water Shadow. Isang salita lang ang laman ng sulat, lumutang. Mukhang nakaalis na ang mga barko. Kailangan ko na rin kumilos. Ano ang plano mong gawin? Susundan ko ang lawing iyon at titingnan ang panig ni Water Shadow. Bakit? Malinaw na mas nakaka-interes ang pamilya Nangon. Hindi. May nahanap akong mas nakaka-interes pa. Ang soul hunting poison hand ba ang tinutukoy mo? Mag-ingat ka at baka mawala ang bentahe mo. Teka, huwag mong sabihing may kinalaman iyan sa liwanag na kumislap kagabi. Nahanap mo sila? Sabihin mo sa akin kung sino yon. Pasensya na. Hinding-hindi ko ibabahagi sa iyo ang isang bagay na ganyan kakawili. Sinubukan siyang pigilan ni Paigayul pero huli na ang lahat. Naglaho si Inconstant Shadow sa mismong harapan niya. Kasabay nito, umalis ang buong plota na pinamumunuan ni Tengu.
Naglakbay sina Danbansu at Tengen sa tabi ni Tengu, habang maingat na binabantayan ng mga nakatagong gwardiya ang bawat galaw nila mula sa dilim. Matapos ibaba ang kanyang teleskopyo, agad na lumingon ang lalaki, at nagmamadaling bumalik sa pangunahing kampo upang mag-ulat. Pinuno, kumpirmado ko na ang lahat. Ganoon ba? Kung gayon ay ibuka na ang mga layag at humayo tayo. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang commander ng 18 Yangtze River Fortresses. Sakay ng barko, habang nakatingin sa rutang maaaring sumabog sa panganib anumang oras, mahinahong sinuri ni Danbansu ang sitwasyon. Kahit na isa pang walang katapat na master si Tengu, ang pagprotekta kina Tengen at Nangon habang tumataka sa maraming patong ng mga kalaban ay halos imposible. Kung mawalan na ng pag-asa ang sitwasyon at kailangang iwan ang isa sa pagitan ni Tengen, Nangon, at Danbansu, alam ni Danbansu na siya ang maiiwan. Dahil doon, kailangan na niyang maghanda ng maaga para sa pinakamasamang mangyayari. Pero nakapagtataka, kahit matagal nang naglalayag ang plota, wala silang nakasalubong na kahit isang kalaban. Masyadong tahimik, may kakayahan ang kalaban na palibutan ang pamilya Nangon. Kaya natural lang na dapat ding nasa ilalim ng harang militar ang rutang pantubig na ito. Para makasiguro, magbigay ng utos na pabagalin ang mga barko hanggat maaari. Habang nananatiling tensyonado at alisto ang lahat, biglang may itinuro ang isang tripulante sa unahan at paos na sumigaw. May mga ilaw sa unahan. Mula sa gitna ng makapal na hamog, biglang lumitaw ang isang mahabang hanay ng maningning na ilaw. Nang makilala ng mga tao ang sagisag sa malalayong layag, nasasabik silang tumakbo sa kubyerta at sumigaw, dumating na ang tulong. Ligtas na tayo. Inakala nilang sinagot na ang paghingi ng saklolo ng pamilya Nangon, pero ang totoo, ang sagisag ay pagmamay-ari ng 18 Yangtze River Fortresses. Talaga bang nandito sila para tulungan tayo? Kung ganoon, bakit napakarami nilang dalang barko? Mas mukhang nandito sila para harangan ang daraanan natin. Una, ang buong paglalakbay ay naging hindi natural na tahimik, nang walang kahit isang kalaban sa paligid. At ngayon, biglang lumitaw ang 12 ng barko upang isara ang ruta sa unahan. Sa pagsasama-sama ng mga yon, agad na napagtanto ni Tengu na hindi sila saklolo, kundi isang puwersa ng pagpuksa. Bumalik tayo agad, umalis na tayo rito ngayon din. Makinig ng mabuti ang lahat. Mga kalaban sila. Ikot ang mga barko ngayon din. Pero huli na ang lahat. Tumayo ang Fortress Master sa katapat na flagship kasama ang mga hilera ng mamamana sa likuran niya at walang awang nag-utos, tira. Sa sumunod na segundo, isang ulan ng mga palaso ang bumuhos sa kanila. Natigilan sa takot ang lahat. Sa ilalim ng walang tigil na pag-ulan ng nagliliyab na palaso, walang mapagtataguan sa kubyerta, at sunod-sunod na bumagsak ang mga tao. Mabuti na lang, pinoprotektahan ni Tengu ang barkong sinasakyan ni Danbansu, sinasangga ang bawat papasok na palaso. Pero nang makita ni Danbansu ang malaimpyernong eksenang nangyayari sa harapan niya, walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa halip kuminang ang mga ito sa pananabik. Galit na umungal si Tengu. May buhay pa ba? Gumising kayo. Paikutin agad ang mga barko. Pero nang lumingon siya sa likuran nila, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang daan ng tubig sa likuran nila ay isinara rin ng mga barko mula sa kulto ng Heavenly Demon. Ganap na silang napalibutan. Lolo, may mga kalaban sa unahan at likuran natin. Ano ang gagawin natin? Naggitngit ang mga ngipin ni Tengu at wala siyang nagawa kundi iutos sa mga mandaragat na itulak ang barko patungo sa pampang. Ngunit bago pa man makarating ang barko sa lupa, isang barko ng kalaban ang marahas na bumangga rito. Isang figura ang tumalon ng mataas sa ere at dinurog ang ilang tao hanggang sa maging duguan sa isang hampas lang ng kanyang tungkod. Paglapag na paglapag niya, tumayo siyang nakangiti at nagbigay ng utos. Patayin ang lahat ng narito. Sa sumunod na saglit, nagsimula ang isang madugong massacre. Habang pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo, pakiramdam ni Tengu ay nadudurog ang kanyang dibdib. Pinuno siya ng matinding kawalan ng magagawa. Buwisit, nakarating ba talaga tayo rito para lang dito? Na tila gumagawa ng isang napakahirap na desisyon, dahan-dahang naglakad si Tengu palapit kay Nangon. Sa sumunod na saglit, eksaktong tumusok ang isang pilak na karayom sa gilid ng kanyang leeg, at agad na nawalan ng malay si Nangon. Nang makita ito ni Tengen, agad siyang sumugod palapit. Lolo, ano ang ginagawa niyo? Harang na ang rutang dagat. Kailangan na nating sumulong patungo sa lupa ngayon. Pero kahit para sa inyo, Lolo, ang pagtakas habang may buhat na 3 tao ay imposible. Isang malamig na pangungusap lang ang isinagot ni Tengu. 2 lang. Masakit na malinaw ang kahulugan sa likod ng mga salitang iyon. Binalak niyang iwanan si Danbansu. Tanggan, patawad mula sa matandang ito. Minsan, pinag-interesan ko ang talento mo at ginustong gamitin ka bilang pundasyon ng pamilyang Tang. Nang sandaling iyon, biglang humina ang boses ni Tengu na tila tumanda siya ng maraming taon sa isang iglap. Mukhang talagang tumanda na ang matandang ito para magkaroon ng pagmamahal sa isang hamak na papet. Hindi kita papatayin pero hindi rin kita ililigtas. Kung mabubuhay o mamatay ka man, nakadepende na yon ng buo sa sarili mong kapalaran. Bagaman hindi gustong iwan ni Tengen si Danbansu, sa pagharap sa buhay at kamatayan, napakagatlabi na lang siya at iniwan ito.
Bago pa man umalis si Tengu kasama ang iba, nagsalita siya muli. Tanggan, iyon ang pangalang ibinigay sa iyo ng matandang ito. Marahil makakalimutan ka ng pamilyang Tang, pero hinding-hindi gagawin iyon ng matandang ito. Kasabay nito, tumalon siya sa ere at naglaho sa kalawakan ng gabi. Tumingin si Tengu kay Dan Bansu sa huling pagkakataon bago tumalikod upang sundan si Tengu. Sa huli, tanging si Dan Bansu na lamang ang natirang nakatayo mag-isa sa naglalagablab na dagat ng apoy. Kaya simula ngayon, sa akin na ang laban na ito. Isang malaking lalaki ang umakyat sa barko habang may hawak na espada. Sa sandaling sumugod siya kay Dan Bansu, umikot si Dan Bansu at ibinagsak ang kanyang espada. Pinutol ang ulo ng lalaki sa isang taga. Pagkatapos ay hinawakan niya ang pugot na bangkay at humakbang pasulong ng paisa-isa. Halikayo. Magsisimula na ang pangangaso. Pinahirapan at pinagpapatay ng sunod-sunod ang mga mandaragat sa barko at wala silang anumang laban. Nang sandaling iyon, isang figura ang dahan-dahang lumitaw mula sa apoy. Nang makita siya, nagtatakang nagtanong ang isang kalbong lalaki, paanong wala kang kahit anong dalos? Huwag kang mag-alala, hindi pa naging ganito kaganda ang pakiramdam ko.